Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3831 ubos na ang oras. Mahabang kwento ito, bamantong hininga si Ye Longyuan at nagtanong, nasaan si Ye Fan? Bakit hindi ka tumuloy? Ang mga Diyosa ay mukhang walang magawa at ipinadala si Ye Fan sa Underworld upang pag-usapan ang tungkol sa pinuno ng matandang Diyos. Ano? Paano siya naging walang ingat? Sumimangot si Ye Longyuan. Ito ang ama ni Brother Ye Fan. Malayang tanong ni Jane. Eksakto, tumanggaw si Ye Longyuan. Mr. Ye, huwag kang masyadong mag-alala. Sa lakas ni Kuya Ye Fan, hindi siya dapat tulungan ng mga lumang Diyos. Hindi mo maaaring bitawan ang anumang pagkakataon, walang problema sa pagpili ni Brother Ye Fan. Nalilitong tanong ni Ye Longyuan, ikaw ay? Nako, nakalimutan kong magpakilala, anggan mo naman. Ikaw ang demonyong emperador. Nagmamadaling sumaludo si Ye Longyuan, sa Ye Longyuan, ang maliliit na tao na hindi karapat-dapat banggitin, ang demonyong emperador ay hindi kailangang maging magalang. Ang maaaring pumunta sa Mingquan ng mag-isa at iligtas ang aking kapatid ay hindi isang maliit na tao. Nakangiting sinabi ni Zhao Zuan, bukod dito, ang biolohikal na ama ni Fellow Dawistie ay isa ng mahusay na tagumpay. Si Ye Longyuan ay ngumiti ng mapait, bagamat siya ang biolohikal na ama, talagang karapat-dapat siya sa anak na ito. Tatay, daan-daang laban na ang pinagdaanan ni Brother Ye Fan, kaya magiging maayos siya. Dahil narito ka, kumilos na tayo. Ngayong naglunsad na ng pangkalahatang pag-atake ang Underworld, masyadong delikado ang mag-isa, sabi ni Du Yuner. Oo, hindi lamang ang hukbo ng mga multo at mga hayop, kundi pati na rin ang mga mabangis na hayop na sumulpat ng walang hanggan. Talagang nag-aatubili na umasa sa amin ng mag-isa, sabi ni Shilanyo. Tumingin si Ye Longyuan sa isang grupo ng mga manugang, bumaba ako sa pagkakataong ito para hayaang makabalik si Ye Fan ng ligtas. Kahit na ipagsapalaran ko ang aking buhay, bibigyan ko ng paliwanag ang iyong biyenan. Kung hindi mo mahanap si Ye Fan, hindi ka makakasama sa kanya. Ano ang layunin ng aking paglalakbay? Malamig na ngumuso si Yun Xiao, bagaman maganda ang iyong lakas, sobra-sobra para sa iyo ang tumulong sa Sword God. Ate, ngayon ka lang nila niligtas, bakit mo nasabi sa kanya? Sabi ni Qiyong Xiao sa mahinang boses. Tunog. Mali ba ako? Walang nakakaalam kung nasaan ang Sword God. Paano niya siya ililigtas? Sabi ni Yun Xiao. Sumimangot si Ye Longyuan, sa wakas, pagkatapos ng 1,000 paghihirap, natagpuan niya ang lugar na ito, ngunit bumalik ba siya ng walang tagumpay? Ibinigay na niya ito sa kanyang buhay, at hindi natatakot sa kamatayan. Pero kung hindi man lang niya nakita ang anak niya sa huli, hindi siya magkakasundo. Nawawala si Qingzhou, kailangan kong sabihin sa kanya ang balita. Ano? Nawawala si Qingzhou. Mawawala ang magaan na nyebe. Lahat, hindi ipinapayong manatili dito ng mahabang panahon, subukan nating pumatay ng ilang mga multo at hayop, at pagkatapos ay umatras sa itaas na palapag, malayang sabi ni Jane. Umalis. Hindi ba pinabayaan lang ng mga hayop na ito? Siguradong maaabutan nila, sabi ni Xiao Ziner. Ang mga mabangis na hayop ay pinakikitunguhan ng mga banal na hayop. Ang aming pangunahing gawain ay ang pakikitungo sa iba pang mga Ghost Beast at mga Ghost King, sabi ni Feng Qinglan. Oo, tama ang ideya ng magkapatid na Qinglan. Haharapin ko ang mga hayop. Napakalaki ng aking likas na kawalan, kaya hindi na kailangang magsakripisyo ng walang kabuluhan. Sinabi ni Jian Zizai kay Ye Longyuan, Mr. Ye, dapat ka rin munang kumilos sa amin, makatitiyak ka. Mas pinapahalagahan ko si Brother Ye Fan kaysa sa iba. Kung may pagkakataon na mahanap ang kanyang kinaroroonan, ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para tulungan ka at iligtas siya. Iyon lang. Salamat, Demon Emperor, Ye Longyuan True Color. Agad na lumipat si Ziz Amen at ang kanyang partido sa ibang larangan ng digmaan. At ang mga hayop na pinamumunuan ni Tao Tai ay naghintay para sa amoy, at pagkatapos ay sumugod. Damn it! Mukhang tumakas na naman. Kakakain lang ni Tao Tai ng gintong Jiao, ngunit nakabawi na ito tulad ng dati. Ngayong tapos na ang pangkalahatang kalakaran ng mundo, mahuhuli ko sila sa madaling panahon. Ilang mabangis na hayop ang umungal sa mahinang boses, ang kanilang mga mata ay puno ng kabaliwan sa pagpatay. Ang mga mabangis na hayop ay ipinanganak sa kaguluhan, at itinuturing nila ang kamatayan bilang pagbabalik sa kaguluhan, na isang uri ng reinkarnasyon. Para sa kanila, ang pagbagsak ng 5 tai, ang pagkawasak ng pangkat etniko, at iba pa, ay hindi mahalaga sa lahat. Ang kaguluhan at patayan lang sa pagtatapos ng araw ay sapat na para matuwa sila. Kung tungkol sa panghuling kinalabasan, hindi ito mahalaga. Umuungol. Gitling. Sa sandaling ito, isang napakarilag na sinag ng mapanirang liwanag ang sumambulat sa hangin mula sa kadiliman sa dikalayuan. Kaagad na sumunod, may dalawa pang shockwave, na parang ang haligi ng langit ay gumuho at nahulog sa madilim na lupang ito. Long Xiao Jiushen. Nagmamadaling umiwas si Tao Tai at ang iba pa, ngunit wala na silang oras para tuluyang umiwas. Ilang mabangis na hayop ang tinamaan ni Long Xiao Jiushen at nawala ang karamihan sa kanilang mga katawan sa lugar. Bago sila makahanap ng paraan para makatakas, ilang mga asol na dragon ang naipit na.
Ang dambuhalang katawan ng dragon ay direktang dinurog at dinurog ang mga mabangis na hayop na ito. Elder Shi, ito na ang pangatlong batch ng mga mabangis na hayop na na-encounter natin. Mukhang naipadala na rin ang Vicious Beast Clan. Isang Qinglong na nanguna sa pag-atake ang nagtaas ng ulo at nagsabi. Mataas sa langit, si Shi ang lumipad dito kasama ang ilang asul na dragon kasama sina Ogi at Taki. Para sa pamilyang Shenlang, lalo na sa Qinglong, hindi sapat na panuorin ang mga hayop tulad ni Tao Tai. Kung tutusin, sa kakayahan man o laman, ito ay ganap na pinipigilan. Ang mga mabangis na hayop ay nakikipaglaban sa kanilang sarili at bihirang makipagtulungan, kaya't walang dapat ikatakot. Nag-aalalang sinabi ni Shi, hindi ko alam kung nasaan ang mga demonyong dragon sa simula, at ilan ang natitira. Ang mga demonyong dragon sa simula ay talagang handang gumawa ng mga bagay para sa mga lumang Diyos. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Ang tanong ni Taki. Ano pa ang maaari kong gawin para makaganti sa Demon Dragon Emperor? Kung sisirain ko ang Fifth Tai, mawawala ang Demon Dragon Emperor, sabi ni Di. Ngunit sa simula, ang demonyong dragon ay hindi isang hayop, kailangan ba talagang sunugin ang lahat ng jade at bato? Sabi ni Taki. Ano ang gusto mong gawin dito? Bilasan mo at magpatuloy, pumatay ng maraming halimaw hanggat maaari, para hindi na muling paghinalaan ng ilang mga lalaki, na sinasabi na nakikipagsabuatan tayo sa mga lumang Diyos ng Underworld, malamig na senggal ni Di. Mapait na ngumiti si Miss Shi, wala nang makipagtalo, ito na ang katapusan ng usapin, punta na tayo sa susunod na Ghost Gate. Bagamat hindi malakas ang mga hayop, talagang mahirap para sa sangkatauhan na harapin sila. Magtanong pa. Kasabay nito, sa mundo ng Yantianjia, isang nayon sa tabing ilog kung saan mabango ang mga ibon at bulaklak. Isang lalaking nakaitim ang nagdidilig ng ilang magagandang espiritual na bulaklak ng tukor, na nakakaramdam ng kasiyahan. Kuya Gao, anong ginagawa mo? Di ba sabi ko sa'yong sabay kang manood ng sine? Bakit hindi ka sumama? Pabaya, sa kanyang ayos ng buhok ay higit na pinapatay ang miya ni Matt, siya ay nagmamayabang sa bakuran. Bagamat matagal na siyang nasa kaharian, bihirang lumabas si Prince Gao. Sa halip, nanatili siya sa Yantian Ring, nakakita ng bakuran ng mag-isa, nag-aalaga ng mga bulaklak at ibon, nangingisda at uminom ng tsaa, nanood ng mga pelikula at palabas sa TV, at masaya. Nagpadala ang mga taga-nayon ng ilang bagong kaldero ng mga bulaklak, at maganda ang hitsura nila, sabi ni Prinsipe Gao. Ang boring mo talaga. Sa wakas ay dumating ka sa mundo mula sa Underworld at nanatili dito. Nagpout si Mian at sinabing, sa ilalim ng Juyuan, parang may nangyari. Kung hindi ka na maglalakad-lakad pa, baka mawala na ang mundong ito. Hindi, wala akong mababago, sabi ni Prince Gao. Anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba gusto na mas mabuhay pa ang kaanak ng demonyo mong dragon? Kakaibang sinabi ni Mian, itinuro mo kay Yelong Yuan ang ilang kakaibang bagay, hindi mo ba gustong tulungan si Yefan na iligtas ang ikalimang asawa? Tumango si Prince Gao, gusto ko talaga siyang tulungan. Ngunit hindi ito ang pangunahing layunin. Anong ibig mong sabihin? Tumawa si Prince Gao, si Yelong Yuan ay anak ng lalaking iyon kung tutusin, ang ama ni Yefan, bibigyan ko siya ng pabor. Ito ay mas mabuti kaysa sa walang ginagawa. Tungkol sa kung makakaligtas ba ang ikalimang babae na ito, hindi lahat ng maliliit na karakter ang makakapagdesisyon. Natarante si Mian, ano bang pinagsasasabi mo? Talunin mo na lang ang Underworld. Yung mga yon, hindi mo ba kaya? Ngumiti ng kalahating ngiti si Prince Gao, huwag mo nang itanong, may mga katotohanan. Kung talagang alam mo ito, maaaring hindi ito magandang bagay. Ayoko na marinig. Gusto mo bang manood ng sine kasama ang isang matandang daldal? Tingnan mo, pero pag-usapan muna natin, huwag sa sinihan, manunood at sumisigaw ng malakas, ayaw ng matanda na mawala ang dragon, naiinis na sabi ni Prinsipe Gao. Got it. Bilasan mo. Ang daming kalokohan. Namula ang matandang Mian. Agad na bumalik si Prince Gao sa bahay at nagpalit ng casual suit, gwapo at matikas. Mabahong matandang lalaki, nag-iisip tungkol sa pagkuha ng mga babae, mukhang mapanlate si Mian. Walang gaanong oras, kaya kailangan kong mamuhay ng mas pinong buhay, nakangiting sabi ni Prince Gao. Hindi ako naniniwala, ang 5 Tizens na ito ay hindi maliligtas. Ang batang iyon na si Yefan ay hindi ang makakaamin ng pagkatalo, sabi ni Mian. Napabuntong hininga si Prinsipe Gao, ang bagay na ito. Hindi lang siya, maaari itong baguhin. Kabanata 3832 Aksidente ng paulit-ulit. Ano ang mababago ko sa pamamagitan ng pag-asa sa isang tao? Nanghihinayang sinabi ni Ming Quan sa daan upang maalis ang hukbo ng Underworld. Elder Shi, sa tingin ko mas mabuting huwag na lang magsakripisyo. Lumipas na ang uso, at kailangan nating maghanap ng paraan para mapanatili ang kapangyarihan ng ating Shenlang clan. Sinabi ng Diyos ng Espada na may paraan upang mailigtas ang ikalimang asawa, ngunit ngayon ay wala na ang figure, at ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Miss. Napabuntong hininga si Shi, ang Diyos ng Espada ay walang pinagkaiba sa ating lahi ng dragon, at hindi ito lahi ng tao. So ano? Itong Underworld Army ay hindi pwedeng patayin, nagsasayang lang tayo ng oras, sabi ni Di. Ang 5 mundong ito ay ang ating tinubuang bayan.
Kung talagang sirain ng Demon Dragon Emperor ang mundo, hindi tayo makakatakas. Kaya, ang pakikitungo sa mga lumang Diyos sa Underworld ay hindi para sa sangkatauhan, ngunit para sa ating sarili, Miss She Road. Sa aking palagay, ang mga lumang Diyos ay dapat magkaroon ng paraan upang makaligtas sa pagkawasak ng mundo ng Demon Dragon Emperor, kaya bakit hindi makipag-ugnayan sa kanila at baka maghanap ng ibang paraan para sa ating angkan? Pansamantalang tanong ni Di. Nagpakita ng masalimuot na tingin ang mga mata ni Shi, Di, nakikiramay ako sa iyong ina, at alam kong kinamumuhian mo si Patriarch Lo. Ngunit ang aking Shenlong clan ay may sarili nitong bottom line. Ang pagiging kasama ng mga lumang Diyos ay paglalaro lamang ng apoy at pagsunog sa iyong sarili, huwag magkaroon ng ganitong uri ng bagay. Thoughts. Ibinaba ni Di ang kanyang mga mata, okay. I understand. Sa susunod na malayo ang ekspedisyon, 12 ng mga dragon sa ilalim ng pamumuno ni Shi ay hindi natalo. Kahit na ang laki ng hukbo sa Underworld ay mas malaki kaysa sa Underworld, ito man ay ang apat na hayop o ang Ghost King at ang Ghost Emperor, ito ay lubhang nag-aatubili na harangan ng napakaraming dragon. Dahil ang Shenlong clan na pinamumunuan ni Yao Hexi ay nakatuon sa pagtama sa ilan sa mga Underworld powerhouses, ang sitwasyon ng labanan sa Mingquan ay bahagyang nakontrol. At si Lu, bilang ang Dinghai God Needle sa likuran, ay hindi kailanman naging basta-basta. Malinaw, ito rin ay isang pagpigil sa mga lumang Diyos sa Underworld, na ginagawa silang hindi maglakas loob na ipagsapalaran ang lahat. Malinaw na hindi ito pinapayagan ng Underworld, hinahayaan ng Yangja na ubusin ang kanilang enerhiya tulad nito. Hindi nagtagal, sa direksyon ng mata ng impyerno, nakita ng mga dakilang mangkukulam na maraming mga hayop ang umuusbong mula sa ibaba. Ang Carby na ito ay pumatay ng isang grupo ng mga gawa-gawang hayop malapit sa Eye of Hell. Sila ay nahuli at nagdusa ng matinding casualty. Ang mga matandang Diyos na ito ng Underworld ay napakatuso. Elder Shi, pupunta ako sa Eye of Hell. Nagkusa si Di na tanungin si Ying. Naramdaman ni Shi na may mali at sinabing, ang mata ng impyerno ay nasa kaibuturan. Kung maglakas loob kang pumatay mula roon, hindi ito isang ordinaryong hayop. Huwag maliitin ang kalaban. Hindi ako makapaghintay. Kailan? Narinig ito ni Di, hindi siya tumutol. Ang Shenlong clan ay agad na gumamit ng space teleportation skills ng isa-isa, at bumalik sa Eye of Hell sa napakabilis na bilis. Sa sandaling maabot ko ang langit sa itaas ng mata ng impyerno, nakita ko na ang lugar na ito ay naging dagat na ng mabangis na mga hayop at mga aswang na hayop. Ang isang malaking bilang ng mga banal na hayop ay nakagat at napunit, at ang labanan ay trahedya. Ilang aura na naging dahilan ng pagiging maingat at kasuklam-suklam ng Shenlong clan kaagad ang nakakuha ng kanilang atensyon. Nakita ko ang dalawang dragon mula sa simula ng panahon, na may mga kaliskis ng itim na dragon at mga pakpak na parang itim na bakal, na nakaupo sa gitna ng larangan ng digmaan. Qiang, Gui. Ang dalawang demonyong dragon na ito ay ang dalawang mandirigma na dating naglingkod sa ilalim ni Prinsipe Gao. Sa pag-alis ni Prinsipe Gao, kinuha din ni Qiang at Lin ang kapangyarihan at pinamunuan ang natitirang mga demonyong dragon sa simula, na nagbabalak na lumaban sa huling pagkakataon. Shi, isuko muna, ang hukbo ng mga lumang Diyos ay tumago sa Juyuan, ikaw ay walang kabuluhan. Ngumisi si Qiang. Ang paggawa ng mga bagay para sa mga lumang Diyos, ano ang pakinabang sa iyong demonyong dragon sa simula? Tanong ni Shi. Iniwan ng ikalimang asawa ang ating angkan, at kahit si Prinsipe Gao ay tumakas, tanging ang matandang Diyos. Ang tanging pag-asa natin. Pabirong sinabi ni Lin, ang tanging pag-asa mo, ang tinatawag na Sword God, ay naging matandang Diyos. Bilanggo ni Mother Caesar, ang kinalabasan ng digmaan. Ay napapahamak na. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat sa pamilya Shenlong ay nasa isang komplikadong mode. Pagkatapos ng lahat, si Patriarch Green ay labis na nagtitiwala sa Sword God at sa tingin niya ang lalaking ito ang kanyang pinakamalaking pag-asa. Ngayong naaresto na ang Sword God, hindi ba mali ang berdeng iyon? Kahit na ang mga gulay ay mali, kaya talagang makatuwiran para sa kanila na kumuha ng mga desperadong panganib. Puno ng kalokohan. Nakakagambala sa puso ng ating hukbo. Si Di ay naging parang dragon na baliw na kulog, dumiretso sa kinaroroonan ni Lin. Tila hinihintay ito ni Lin at Qiang, at kaagad, ang dalawang primordial na demonyong dragon ay nagsagawa ng lakas ng paglamon sa parehong oras. Dahil sa dalawang malalakas na puwersa ng paghila, na-freeze si Di sa hangin, na naging dahilan upang mahirapan itong makatakas. Nang makita ito, personal na kinuha ni Shi ang kanyang sarili, lumipat sa isang espasyo, at direktang itinapon ang buntot ng dragon sa likod ni Qiang. Iniluwa ni Qiang ang isang bibig ng dugo ng dragon, at ang kapangyarihan ng paglamon ay naputol. Ang 8 kalamidad ang kapangyarihan ng kontrol sa oras at espasyo ng Asher Dragon at ang lakas ng katawan nito ay hindi isang bagay na kayang labanan ng 27 rubbery dragon na ito. Nang makitang direktang hinayla pababa si Qiang, kalmado ang mga mata ni Shi. Wala si Prince Gao, how dare you dare to be arrogante. Ngunit sa sandaling ito, isang pamimilit na nagpapalpot ng lahat ng Shenlong clan ay biglang lumitaw mula sa isang portal. Binuksan ng Black-Scaled Asher Dragon ang bibig nito at nagbuga ng mahabang dagandong patungo sa katawan ni Miss Shi. Yi! Laking gulat ni Shi nang makita kung sino si Long.
Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang mature na dragon, at nahulaan na nito na maaaring magkaroon ng isang ambas, kaya ang kapangyarihan ng espasyo ay ganap na aktibo sa isang iglap, at ito ay nagnanais na lumipat upang maiwasan ito. Pero ngayon din, nakabalot ang buntot ng dragon sa katawan ni Shi. Nakapagtataka, si Di, nakakaligtas lang, ay talagang sumalakay kay Miss Shi. Di, ikaw. Biglang napagtanto ni Shi na siya ay pinagbabalak ng mag-ina. Ngunit huli na ang lahat, hindi man ito mapigilan ni Di, sapat na ang pag-interrupt sa transmission nito. Binasag ni Long Xiaojiu siya ng likod ng leeg ni Shi, humagulgol si Shi, at nasugatan ng husto. Para sa parehong 8 kapigatian, kahit na medyo matubig ang lakas ni Yi, ang Long Xiaojiu siya sa ganoong kalayuan ay sapat na upang mawala si Shi sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban sa maikling panahon. Hinintay ni Lin at Qiang ang sandaling ito, at agad na hinayaan ng lahat ng mga hayop na salakayin ang Shenlong clan sa pinangyarihan. Di, pinagtaksilan mo talaga kami. Elder Shi, iligtas ka namin. Ang ilang matatanda ng Shenlong clan na tapat kay Shi ay sunod-sunod na pinatay. Gayunpaman, isang maitim na likido ang biglang lumitaw sa mata ng impyerno. Ang kakaibang likidong ito, tulad ng isang itim na kurtinang dingding, ay hamarang sa mga dragon na ito. Kung naruroon si Yefan at ang mga babae, tiyak na makikilala nila na ito ang matandang Diyos na nagpakita sa Hanquan sa simula. Isang dragon ang hamampa sa itim na likidong ito, at hindi ito masyadong matigas noong una itong nahawakan. Ngunit pagkatapos ng isang mabangis na sprint, nalaman na ang likido ay lumakas, at sa huli ito ay kasing solid ng isang bato at hindi nababasag. Shen Leiman o Kang Yan, hindi ka makakain ng matigas o malambot. Sa katunayan, kung hindi dahil kay Yefan at Wu Shuang Sword Intent, ang itim na likidong ito ay hindi magiging madaling pumutok. Sa sandaling naharang ng matandang Diyos na ito, agad na naging mas mahirap ang pagsajap kay Shi. Fake, mabilis na mag-isip ng paraan. Dapat mong pigilan ang Patriarch at Lord Yao bago sila dumating. Ilang tribo ng Shenlong ang umaasa kay Taki. Kung tutusin, nagtaksil na si Ogi, at ang pinakamalakas dito ay si Taki lang, na siya ring pinakamaparaan. Matapos mag-flash ng kakaibang kulay ang mga mata ni Taki, diretso siyang lumipad sa kinatatayuan ni Ogi. Akala ng mga dragon ay ililigtas ni Taki si Shi. Bilang resulta, nang ibuka ni Taki ang kanyang bibig, isa na namang dragon ang yumangal sa loob ng 9 na araw. Na-spray sa sugat ni Shi. Kabanata 3833. Malubhang nasugatan na si Shi Ben, at ang katawan ng dragon ay nanginginig ng marahas matapos ma-spray ng bibig na ito, at siya ay diretsyong kalahating patay. Ang 8 kalamidad ay maaari lamang gawin ng Qinglong. Sa ilalim ng normal na mga kondisyon, ang kaluluwa ng dragon ay immortal. Ngunit ang immortalidad ay hindi nangangahulugan na hindi ito masasaktan, makoma, o mahihina. Sa kaso ng pagsilbihan ng 8 o 7 kapigatian, o pinagbalaklaban, si Shi ay mayroon ding mga salita ng pagdurusa, galit at kawalan ng kakayahan. Ikaw, bakit mo ako ginaganito? Yi, ikaw at ako ay magkapatid. Puno ng itim na enerhiya si Yi at sinabing, dahil kapatid kita, gusto kong mabuhay ka. Shi, huwag kang mag-alala, sundin mo si Lord Caesar, magiging maayos tayong lahat. Pumayag si Lord Caesar na gawin kang, maging miyembro ng lumang Diyos. Bakas sa mga mata ni Shi ang takot at gulat, ikaw. Gusto mo ba ako? Kung gagawin niya itong itim na dragon, o makokontrol man lang ng brainwashing, naramdaman ni Shi na ang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Ngunit sa sandaling ito, ang malubhang nasugatan ay maaari lamang itong puno ng kawalan ng pag-asa. Napatingin si Ogi kay Taki sa tabi niya ng may kasiyahan. Hindi talaga ako naniwala sa iyo ng mali. Malalim na sinabi ni Taki, hanggat kasama mo, walang pagkakaiba sa pagitan ng Yin at Yang. Nang makita ang ganoong sitwasyon, ang pamilya Shenlong ay ganap na nawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Nahuli si Miss Shi, 2 Qinglong ng 7 kapigatian ang ipinagkanulo, at ang kabilang panig ay may Qinglong ng 8 Tribulations at 2 Demon Dragons ng 7th Tribulation Absolute Beginning. With ang pagdaragdag ng iba pang mga Demon Dragon at mga hayop, ang labanan ay isang panig lamang. Para sa isang oras, ang lahi ng dragon ng mga mata ng impyerno ay nagpakita ng isang mahusay na pagkatalo. At ang Qinglong, na nawalan ng 3 nangungunang kapangyarihan sa labanan ng sabay-sabay, ay nagpalala pa sa buong hukbo sa mundo. Habang nagwawala ang mga dragon ng Eye of Hell, mabilis na nakarating sa pandinig ng lahat ng partido ang balita. Ang anak ni Luo, ang pagkakanulo ni Di, ay nagpagalit sa Shenlong clan. Maging ang kapangyarihan ng sangkatauhan ay galit na galit sa alinlangan ni Green. Pagkatapos ng lahat, ang 8 Tribulations Blue Dragon, kung hindi dahil sa pagkana ng sarili niyang dragon, halos imposibleng mahuli sa ilalim ng normal na mga kondisyon. Upang agarang pag-usapan ng mga kontra, nagtipon sina Ji Xuanyuan, Jian Zizai, Wu Xian at Emperor Yan sa bundok Samero. May marangal na ekspresyon sa kanyang mukha, nagmamadaling bumalik si Lu. Naging abala ito sa pag-aayos ng iba't ibang ghost gates, at hindi nito inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Master Lu, magiging malaking bagay ang bagay na ito. Buti na lang nahuli si Miss Shi. Kung siya ay mag-transform sa isang katulad ni Yi. Mayroong 2 asol na dragon ng 8 kalamidad sa ilalim ng mga subordinate ng kalaban. Sino ang makakaharap sa kanila maliban sa iyo?
Bumantong hininga si Lu, minamaliit ko. Ang galit ni Di sa akin. Hindi ko inaasahan na ito ay ganap na pagtataksil. Ang Green ay isang magandang dragon, ngunit tiyak na hindi ang pinakakwalipikadong pinuno. Ito ay masyadong idealistic at kung minsan ay masyadong mabait. Sa katunayan, kung si Ye Fan ay nakikipagsabuatan laban sa kanya, kung si Ji Xuanyuan o Chiu, tiyak na papatayin niya si Di. Ngunit ang Green ay maaaring dahil ang panimulang punto ay masyadong mataas, at ito ay palaging isang relasyon. Ito ay sanay sa pagpaparaya at pag-unawa, sa halip na putulin ang gulo. Patriarch Lu, ngayon ay masyadong abala ang lahat para alagaan ang kanilang mga sarili. Ang magkapatid na Sword God ay huli nang bumalik, at kung tuluyang mawala sa atin si Miss Shi, natatakot ako na talagang mawawala ang militar. Sinabi ni Ji Xuanyuan, walang maraming paraan upang patayin si Qinglong, na may higit sa 7 kapigatian. Ngunit ang layunin ng espada ng balo ay dapat na maayos. Kung talagang hindi mo ito magagawa, ang balo ay handang magtipon ng ilang mga katulong at pumasok muli sa ilalim ng mundo. Si Ji Xuanyuan ay hindi na talaga maaaring bumaba muli, dahil ang panganib ay masyadong mataas, at ang mga nadagdag ay higit pa sa mga pagkalugi. Sinabi niya ito para sa isang layunin lamang upang pilitin ang palasyo. Halatang alam iyon ni Green, ngunit ang hiya sa kanyang puso ay pinilit siyang magkompromiso. Kasalanan ko kung hindi ako nagpasya tungkol sa bagay na ito. Ako mismo ay ibabalik ang selyo upang parusahan ang dalawang taksil, sina Ogi at Taki. Nang makitang nangako na si Lu, hindi na ito tinuloy pa ng iba. May naalala si Jian Zizai at nagsabi, Master Lu, may nakalimutan akong sabihin sa iyo, isang eskrimador na nagngangalang Ye Longyuan ang dumating sa aming Zizai Gate. Siya ang biolohikal na ama ni Brother Ye Fan at noon pa man ay gustong hanapin ang kanyang anak. Nagpapaalala sa akin ng maraming beses na gusto kong pumunta sa Underworld para hanapin ito. Ye Longyuan. Pumunta siya dito. Laking gulat ni Lu. Mukhang kilala mo rin siya. Anak siya ng isang matandang kaibigan ko, kaya natural na kilala ko siya, Green Road. Sinabi ni Jian Zizi, na pagmasdan ko ang kanyang lakas, at ito ay hindi masama, at siya ay tinuruan ni Demon Longgao sa simula, at nabuo ang talento ng Chaos Seed. Mahalagang iligtas si Miss Shi ngayon, ngunit ang kinaroroonan ni Brother Ye Fan ay mas mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay. Sa kanyang lakas, gusto siyang patayin ng matandang Diyos, natatakot ako na hindi ito madali, karamihan sa kanila ay nasa problema. Sumimangot si Lu, gusto mong ibaba ko ang isang tao para hanapin ang kinaroroonan ni Ye Fan. Iyon ang ibig kong sabihin, mapait na ngumiti si Jian Zizai, alam din ng haring ito na talagang nag-aatubili na magtalaga ng mga tao sa oras na ito, ngunit. Kapatid na Ye Fan, kailangan kong hanapin ito. Tumango si Ji Xuanyuan, oo, hindi niya trabaho ang iligtas ang ikalimang asawa, kailangan kong gawin ang lahat para matulungan ka. Dahil sinabi iyon ng demonyong emperador, pagkatapos ay sa panig ng balo, maghanap ng 2 pang tao na sasamahan ka. Emperor Xuanyuan, kailangan mong ipadala ang kayong 2. Nagulat na sabi ni Wu Xian, walang sapat na staff, ikaw. Sinabi ni Emperor Yan, na wala si Ye Fan kasama si Xiao Jiang, at ako, ang ama, ang may pananagutan. Sa paglalakbay na ito, dadalhin ko ito. Ang barbarong iyon, sapat na iyon. Xiao. Namutla ang mukha ni Wu Xian, sigurado ka bang narito ka para iligtas, hindi para gumawa ng eksena. Ang barbarian ay ang biyenan ni Ye Fan, kaya siya at ang biyenan ni Ye Fan ay bababa at makikipagtulungan sa kanyang pamilya. Dapat ay angkop na angkop ito. Nakangiting sabi ni Emperor Yan. Napabuntong hininga si Ji Xuanyuan at sinabing, ayokong bitawan ka, kapatid ko, pero hindi ka papayag kung iisipin mo. Iyon lang. Kumislap ang mga berdeng mata, at sinabi niya, well, ang pagkawala ng Juyuan ay isa ng foregone conclusion. Pagkatapos ay maghihintay ako. Pumunta tayo sa ilalim ng palayok at tingnan kung maaari itong magkaroon ng anumang mahimalang epekto. Fairy Forest. Sa lihim na kaharian, binuksan ng teleportation device ang pintuan ng kalawakan. Elf Queen Vilordes, ngayon ay nakasuot ng maharlikang mahabang damit, solemna at sagrado, may hawak na cetro, nakatayo sa harap. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang isang invisible figure na ganap na pinagsama sa nakapalibot na tanawin. Ikaw ba yan? Chu Yunyao. Bahagyang natarante si Bilodisi. Hindi niya makita ng malinaw ang kanyang lakas, at maging ang kanyang kamalayan ay mahirap makuha. Mukhang ang pinakabagong battle armor na ito ay may magandang concealment effect. Ang silver gray na biological battle armor ay nagpakita ng hitsura nito, ito ay si Chu Yunyao na natakpan ang lahat. Nagulat si Vilordas, ginawa mo ang baluti na ito. Kung hindi, sino pa kaya ito? Maaari pa nitong hadlangan ang pangunawa ng espiritual na kapangyarihan, anong material ito? Curious na tanong ni Vilordas. Naiinip na sinabi ni Chu Yunyao, wala akong oras para magpaliwanag sa iyo, mula noong kinuha ko ang gulo na iniwan ni Su Qingzhou, naging mahigpit ako. Mas kailangan mong magkaroon ng isang bagay na madalian, upang makapunta dito, ako ngunit 3 pagpupulong ang itinulak. Kabanata 3834 na Tree Elf. Nag-aalalang tanong ni Bilordes, wala ba talagang balita mula kay Su Qingzhou? Hindi siya mahihirapan, tama. Ang mga ito ay walang kinalaman sa iyo, kailangan mo lang pangalagaan ang iyong sariling mga gawain, sabi ni Chu Yunyao.
Malamig na sumangot si Vilordes na may kasamang sama ng loob, I care about you, hindi mo talaga ako sineseryoso, ang reyna ng duwende. Kung hindi mo sineseryoso, hindi ako pupunta dito sa ganitong oras. Mahinang sabi ni Chu Yunyao. Medyo bumuti ang mukha ni Vilordes, at bamantong hininga, sumama ka sa akin. Agad na lumapit ang dalawang babae sa paligid ng poison pond. Mag-ingat, ang dark energy concentration ng gas dito ay napakataas na. Sabi ni Vilordes, gamit ang elf magic para maglapat ng shield kay Chu Yunyao. Hindi, mayroon akong magulong antibodies, at maaari akong huminga ng malaya sa konsentrasyong ito. Nadaanan na ni Chu Yunyao ang armor at sinuri ang komposisyon ng nakapalibot na gas. Nang makalapit ako, nakita kong bumubula ang venom pool, parang kumukulo. Ito ba ang gusto mong makita ko? Pinaikit ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata. Tama, pansamantala kong hinarangan ang balita. Ang 4 na dakilang duwende lang ang nakakaalam ng anomalya dito. Mataimtim na sinabi ni Vilordes, sinala ko na ang poison pool na ito ay maaaring direktang nauugnay sa sitwasyon sa underworld. Hindi. Sabi, ang fissure ng Juyuan sa gilid ng Hongmeng, may yinchi kaya halos hindi na mapigil. Ngunit sa panig ng Hongmeng, pagkatapos ng lahat, maraming mga master, at mayroong hindi mabilang na mga pares ng mga mata na nanunood anumang oras. Ngunit sa aming panig, kung ito ay din kung mayroong isang malaking pagtagas ng yin, kung gayon ito ay magiging mahirap. Si Virides ay higit na nag-aalala tungkol sa kung ang mga duwende ay dapat umalis ng mabilis. Hindi ba ang fairy forest ang tahanan mo? Dito ka na ba susuko? Tanong ni Chu Yunyao. Ayoko rin, kaya gusto kong hilingin sa iyo na makita kung ano ang nangyayari dito, sabi ni Vilordes. Hindi gaanong nagsalita si Chu Yunyao, at lumapit sa pool, kung saan naroon ang kanyang sandamakmak na kagamitan sa pagsubaybay. Pagkatapos magsagawa ng ilang operasyon, umiling si Chu Yunyao, hindi ko makita ang ilalim ng pool na ito. Kailangan ko ng mas mahusay na kagamitan upang magpatuloy sa paggalugad. Gaano katagal ito? Tanong ni Vilordes. Wala akong oras para idisenyo ang mga bagay na ito kamakailan. Ang Starfire Armor at Chaos Antibody lang ang gumugol ng maraming lakas ko, sabi ni Chu Yunyao. Nag-alala si Vilordes, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi ba natin hahayaan na ang lason na ito ay patuloy na kumalat ng enerhiya ng yin? Nag-isip sandali si Chu Yunyao at nagtanong, naaalala ko na ang fairy forest na ito ay pamana ng iyong mga reyna ng engkanto sa lahat ng dinastiya. Ang sagradong artifact mismo ay buhay. Oo, tumanggo si Vilordes, ang buong engkanto gubat ay may sariling kaluluwa, kaya ito ang magkukusa na protektahan ang ating mga duwende sa panahon ng kagipitan. Ang kagubatan mismo ito ay bahagi ng katawan ng ninuno na si Ymir, at isang bakas ng natitirang kaluluwa ang naging patron saint. Ang buong pangalan ng Guardian Elf ay Yuga Alor on Shaykara. Okay. Direktang sumabad ni Chu Yunyao, hindi matiyagang sinabi niya, hindi ako interesado sa buong pangalan nito. Dahil ang Goblin Forest mismo ay may kamalayan, maaari mo itong direktang tawagan at tanungin kung ano ang nangyari sa poison pool na ito, hindi ba? Ang buong kagubatan ay may kamalayan, pagkatapos ang kagubatan mismo, ay tiyak na ang pinakamalinaw sa mga sintomas ng katawan. Matapos marinig ito, medyo nahihiyang sinabi ni Vilordes, siguro, hindi ko kaya. Bakit? Nagtataka si Chu Yunyao, wala kang kakayahan. O hindi mo kayang makipag-usap dito. Mapait na ngumiti si Vilordes, ikaw. Ang Tree Elf ay ang Guardian Elf ng Fairy Forest. Ang katayuan nito ay pangalawa lamang sa ninuno ni Ymir, at mula nang ipanganak ito, mas matanda ito sa atin. Ang mga henerasyon ng mga reyna ng duwende na nauna sa akin ay nag-aatubili na alagaan siya. Ako. Maliban noong nagtagumpay ako sa trono, nakita ko siya minsan, at hindi ko kailanman tinawag ang kanyang matanda. Si Chu Yunyao ay hindi nakaimik, ang lahi ng duwende maaaring tapos na ito ay isang espiritu ng tagapag-alaga, hindi ito lumalabas upang ipaliwanag ang mga pagbabago sa sarili nitong katawan. Ngumisi si Vilordes, siguro. Hindi talaga seryoso. Hindi seryoso. Ngumisi si Chu Yunyao, sa tingin mo ba talaga? Kung gayon bakit ako tatawagan? Walang magawang iniyuko ni Vilordes ang kanyang ulo kung gayon. Pagkatapos ay susubukan ko ito at tingnan kung ito ay gumagana. Kaagad niyang iwinagayway ang kanyang tungkod, at ang puting ang kristal ay kumikinang na may kinang na elemento ng mahika. Ang natural na kapangyarihan ng Fairy Forest ay natipon dito, at isang malaking berdeng magic circle ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang masiglang berdeng ilaw ng buhay ay sumisikat sa kalangitan. Pagkatapos ng ilang magagandang tanawin, ngunit walang nangyari. Nahihiyang iniligpit ni Vilordes ang kanyang mga tauhan, Lord Tree Elf, ayaw kong lumabas. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, nag-isip sandali, at nagtanong, may paraan ba para pilitin itong lumabas at magtanong? Namutla si Lodice, at nagmamadaling umiling, syempre hindi. Sisirain mo ba ang gubat ng engkanto? Bakit ka ba kinakabahan? Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa kanya, pagkatapos ay bumantong hininga, isa lang ang there's a way. Ano? Curious na tanong ni Vilordes. Nagtanong si Chu Yunyao, kayong mga ninuno ng Tree Elf, mayroon ba kayong gusto? Lalo na ang uri na gusto ninyo. Nang marinig ito ni Vilordes, napabulalas siya, gusto mong bilhin ang Tree Elf. Bakit? Hindi ba pwede?
Sinabi ni Chu Yunyao, kahit na hindi ito nag-abala na bigyang pansin ka at pakialam sa buhay at kamatayan ng iyong mga duwende, kung gayon ay dapat mayroong isang bagay na pinapahalagahan nito, tama ba? Medyo natigilan si Biluodes, umiling at sinabing, hindi. Basta, hindi ko inaasahan na magagawa ko ito. Sino ang mag-aakala na sa harap ng sinaunang espiritu ng puno, ang diskarte sa pagpapatawag na ginawa ni Chu Yunyao ay naging panunuhol. Desperado rin si Vilordes, at sa ideya na ang isang patay na kabayo ay isang buhay na doktor ng kabayo, nag-isip siya ng gusto, maghahain kami ng mga espiritu ng puno tuwing 10,000 taon. Ayon sa tradisyon, ginagamit nating lahat ito. Ang dalisay na kristal na mineral ng sakripisyo ay iaalay. Sa tuwing 1,000 batong kristal na mineral ang iniaalay, ito ay mabilis na mauubos. Ang mga tree elf ay dapat na magustuhan ito, tama ba? Narinig ito ni Chu Yunyao at bamulong ng masama, ito ay talagang hindi na bago, sa huli, maging monghe man ito o isang duwende, lahat sila ay nangangailangan ng mga minahanang espiritu. Hula ko lang, kasi wala talagang record na kahit ano pang pwedeng isakripisyo, Vilordes said. Pagkatapos ay kumuha ng ilang espiritual na minahan at tingnan kung interesado sila, sabi ni Chu Yunyao. Mabilis na kinuha ni Vilordes ang higit sa 1,000 bato ng kristal na ore mula sa kaban ng Elf King at inilagay ito sa tabi ng pool ng kamandag. Lord Tree Elf, gusto naming malaman ang katotohanan tungkol sa EITR. Mangyaring ipaalam sa akin. Tumawag si Vilordes sa summoning formation. Hindi nagtagal, ang kristal na mineral na inilagay sa lupa ay mabilis na naubos ng espiritual na enerhiya nito. Nang matuwa si Vilordes at nakitang nag-react ang Tree Elf. Ang summoning formation ay mabilis na lumabo, nag-iwan lamang ng isang tumpok ng mga itinapon na ores, ngunit hindi pa rin lumilitaw ang Tree Elf. Ako ay nagpatutot para sa wala. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa awkward na kapaligiran, nagtanong si Chu Yunyao. Kabanata 3835 tumigil sa pakikibaka. Ang mukha ni Vilordes ay sobrang pangit, at pakiramdam niya ay napahiya ang kanyang IQ. Alam kong hindi ito gagana, ayaw talaga tayong kausapin ng Tree Elf. Kalokohan. Dahil naubos nito ang espiritual na mineral, nangangahulugan ito na interesado ito sa bagay na ito, kulang lang ang ibinigay mo. Nagpa siya si Chu Yunyao at mabilis na tumawag. Wanqing. Ako ito, maghanda ka ng mga minahan ng kristal para sa akin. Hanggat hindi ko kailangan ng mga ito, kaya kong kunin ang lahat ng mayroon ako. Siya nga pala, dalhin mo sila sa aming lalagyan ng ulap, at ilagay ang lahat sa kahon. Wala pang 1/4 ng 1 oras, nag-teleport si Ji Wanqing sa Secret Realm. Ang babaeng nakasuot din ng Starfire Armor ay hindi naapektuhan ni Yin Shi kahit kaunti. Nagulat ito kay Biluodes. Talagang ginamit ni Chu Yunyao ang teknolohiya para pilitin ang mga ordinaryong tao na maabot ang antas ng depensa ng mga first-line practitioner. Ate Yunyao, bakit gusto mo ng maraming minahan ng kristal? Hindi masyadong naiintindihan ni Ji Wanqing kung ano ang nangyayari. Magkano ang dala mo? Tanong ni Chu Yunyao. Ji Wanqing. Gumawa ng magaspang na kalkulasyon, ayon sa sinabi mo, mayroong 7 lalagyan sa kabuuan, humigit kumulang, 37 milyong bato ng mataas na kadalisayan na kristal na ore. Ang tunog, ang marangal na ekspresyon ng mukha, ay nawala, tanging pagkabigla. Saan ka nakakuha ng napakaraming high-purity crystal ore? Kahit sa buong Heavenly God Kingdom, ang output ng high-purity crystal ore sa isang taon ay hindi umabot sa 1 milyong bato. 37 milyong bato, seryoso ka ba? Sigurado ka bang hindi ka nagkamali tungkol sa kadalisayan? Si Vilordes ay nagulo, ito ang kayamanan na naipon ng buong Celestial Clan sa loob ng mahigit 3,000 taon. Marami. Sinabi ni Chu Yunyao, ang aking cloud group ay may negosyo sa buong universo, at maaaring kumita ng 10-10 milyong mga high purity na minahan ng kristal sa isang taon. Inatake ng Diablo ang alyansa ng tao at lumikha ng maraming mga planeta ng crystal ore. Walang sino man ang pupunta sa minahan. Hinayaan kong minahan ng mga robot. Hindi ito mahirap. Bilang isang reyna ng duwende, kung hindi dahil sa bata sa kanyang sinapupunan, hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Binilang ni Chu Yunyao ang numero, at agad na naglagay ng lalagyan sa tabi ng summoning formation. May 5 milyong bato dito, punong duwende. Hanggat handa kang lumabas at sabihin sa amin kung ano ang nangyari sa lawa, sa iyo na ang lahat. Habang nagsasalita siya, hindi nakalimutan ni Chu Yunyao na buksan ang takip sa gilid ng lalagyan. Tingnan ang kristal na mineral sa loob. Ang summoning array ay nag-flash ng 2 beses, ngunit walang ibang tugon. Huwag kang mag-abala, nginisya ni Chu Yunyao, ginawa ko ang mga kahon na ito gamit ang pinakamagagandang materyales, ibinubukod ang lahat ng espiritual na kapangyarihan. Hindi mo nais na direktang sumipsip ng espiritual na enerhiya sa loob ng hindi ko ginagamit ang sekretong susi upang buksan ito. Summoning ang array ay bumagsak ng direkta sa katahimikan, at walang paggalaw. Nagdagdag lang si Chu Yunyao ng isa pang kahon, 10 milyon. Hindi pa rin tumutugon ang summoning formation. 15 milyon. Si Chu Yunyao ay napakamapagbigay. Si Vilordes sa gilid ay nagseselos, napakaraming mga minahan ng kristal ang kayang braso ang lahat ng duwende hanggang sa ngipin. Kung pag-uusapan, ang mga duwende ay medyo mahirap dahil sa kanilang likas na katangian at hindi nakikipagkompetensya sa labas ng mundo. Hindi pa ako nakakita ng napakaraming dekalidad na minahan ng kristal.
Kung hindi dahil sa katotohanang hindi siya maaaring magpanggap, nais sabihin ni Biluodis na siya ay isang duwende ng puno. 20 milyon. Idinagdag ni Chu Yunyao ang mga chips sa 4 na malalaking kahon. Gayunpaman, hindi pa rin tumugon ang summoning formation. Bumantong hininga si Biluodis, Yunyao, kalimutan mo na, ang punong duwende ay hindi ang uri ng ugali na mabibili, maaaring talagang ayaw nitong lumahok sa bagay na ito. Maaaring hindi iyon. Si Chu Yunyao ay sa mapaglarong ngiti, bigla niyang iniligpit ang iba pang mga kahon na hindi na idagdag. 20 milyon, pwede ka bang lumabas? Tanong ni Chu Yunyao. Nang makitang hindi pa rin kumikibo ang punong duwende, iniligpit ni Chu Yunyao ang isang kahon. 15 milyon, sabi ni Chu Yunyao. Parehong natigilan sina Biluodis at Ji Wanqing, ano ang sitwasyon? Hindi lalabas ang 20 milyon, gusto mo pa ring ipatawag kahit bawasan mo. Ngunit humihina pa rin si Chu Yunyao. 10 milyon. 2 kahon lang ang naiwan ni Chu Yunyao. 5 milyon, ang huling kahon. Nang makitang walang malasakit ang 3 elf, bumantong hininga si Chu Yunyao, mukhang ayaw mo talagang lumabas, kaya kukunin ko ang lahat. Nang malapit na itong alisin ni Chu Yunyao, nakita ko ang isang malaking berdeng ilaw na biglang lumabas mula sa summoning array. Huwag mong kunin. Gitling. Isang babaeng duwende na may mahabang berdeng buhok, payat at kulot na katawan, lubog na pisngi, at ang kanyang katawan na nababalot ng hindi mabilang na berdeng dahon ay sumugod. Naglabas siya ng hindi mabilang na mga baging at itinali ng mahigpit ang natitirang malaking lalagyan, sa takot na maaga ni Chu Yunyao. Dam! Ikaw! Iyong mapanlinlang na babae! Napakabisyo mo! Ang 3 elf na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay puno ng sakit ng ulo. Paglabas pa lang niya, alam na niyang niloko siya, pero wala siyang magawa. Tutal, hindi na talaga siya marunong maghiwa ng laman. Si Vilordes sa gilid ay natigilan, Lord 3 elf. Kumusta ka na? Ako! Hindi maintindihan, 20 milyon wag, bakit 5 milyon ang lumabas? Natigilan si Ji Wanqing, at humajijik, kaya nga, Sister Yunyao, hindi mo binalak na ibigay ang lahat sa simula pa lang. Hindi naman ako mademo, may mga matandang babae lang na hindi alam kung ano ang mabuti o masama, tapos ay you can only use the ultimate move. Tapos, ang pinakamasakit na bagay sa mundo ay ang mawala ang mayroon ka na. Tumawa si Chu Yunyao. Noon lang naintindihan ni Vilordes, at hindi niya maiwasang madismaya sa punong duwende. Lord 3 elf, bakit nahuhumaling ka sa mga minahan ng kristal? Bakit? Nahihiya ka bang tanungin ako? Ang tahimik na sinabi ng 3 elf, tingnan mo kung gaano ako payat. Kayong mga inapo ng mga duwende, isa. Kinailangan ng 10,000 taon upang isakripisyo ang gayong maliit na kristal na mineral. I don't know how many epochs my lord has protected you, how about you? Wala kang pakialam kahit busog ka. Kung hindi ako mabubuhay ng matipid, hindi ako makakaligtas. Ang mga duwende ng puno ay nagmura, nakakalungkot na ang mga itim na duwende na iyon ay nabigong agawin ang trono, kung hindi, mas magiging kapaki-pakinabang sila kaysa sa inyo. Natigilan si Vilordes. Hindi nakakagulat, sa mga nagdaang taon, ang pagtatanggol sa kagubatan ng engkanto ay hamina at hamina. Noong huling dumating si Anman para hulihin ang babaeng duwende, napakadali rin. Lumalabas. Ang mga punong duwende ay palaging malnourished. Sir, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nag-aalalang tanong ni Vilordes. Ito ay kapaki-pakinabang. Ang iyong hinahabol ay ang maging walang malasakit sa mundo, at ikaw ay napakahirap, ano ang maibibigay mo sa akin upang makain? Naiinis na sabi ng 3 elf. Si Vilordes ay nahihiya, na masyadong trahedya. Matandang babae, basta't makikipagtulungan ka ng mabuti at sabihin sa amin ang pinagmulan ng problema sa pool na ito, maaari kitang gantimpalaan ng milyon-milyong kristal na ore, sabi ni Chu Yunyao. Ang punong duwende ay lumingon sa kanyang ulo at nanunuyang sinabi, ang dahilan kung bakit ako tinatamad na bigyan ka ng pansin ay dahil. Kahit na alam mo ang tungkol dito, wala kang magagawa. Bakit? Ang 3 elf ay mukhang komplikado, ang lumang sibilisasyon ng Diyos ito ay ganap na nabawi, hindi lamang ang pool dito, ngunit ang buong mundo, dapat mayroong maraming mga lugar na malapit ng bumagsak, ngunit hindi mo pa ito natagpuan. Ito na ang oras, maghintay na mamatay, huwag magpumiglas. Kabanata 3836 Parang Demonyo. Pagkarinig sa sinabi ng 3 elf, medyo pangit ang mukha ng 3 babae. Old God Civilization. Yung mga lalaking nasa underworld. Tanong ni Chu Yunyao. Hindi na kailangang magtanong pa, I enjoy mo lang ang natitirang oras, walang pakialam na sabi ng punong duwende. Tinapik ni Chu Yunyao ang lalagyan gamit ang kanyang kamay, kung wala ang aking sikretong susi, ang kristal na ore na ito ay hindi sa iyo. Mas mabuting itama mo ang iyong saloobin. Ang aking patron saint ng marangal na engkanto gubat. Ikaw ay nananakot. Ako, hindi makapaniwala ang mga 3 elf. Masungit na sinabi ni Chu Yunyao, hindi banggitin na kinakatawan ko ang Diyos ng Espada, pumunta para magtanong sa iyo, ang buong alyansa ng tao at ang iba't ibang lahi ng mga banal na hayop ay nakikinig sa aking mga utos, isa ka lang espiritu ng puno sa kanayunan, hindi ito katumbas ng aking gastos. Mga banta ng isip. Nanlaki ang mga mata ng 3 elf, gustong sakalin si Chu Yunyao, ngunit hindi siya ng ahas na gumawa ng gulo. Kahit na ang mga salita ni Chu Yunyao ay pinalabis, kahit na ang kalahati ng mga ito ay totoo, sapat na yun upang takutin ang mga duwende.
Walang awa ka, walang pagpipilian ang punong duwende kundi magbitiw, Panginoon, bibigyan kita ng magandang aral, para magkaroon ka ng kaunawan. Sina Biluodes at Ji Wanqing, na nasa gilid, ay natigilan saglit. Nang sinabi ng punong duwende, ngunit sa katunayan, siya ay natalo, at maaari lamang siyang makipagtulungan ng masunurin. Bagamat ang Chu Yunyao na ito ay kapareho ni Su Qingzhou, siya ay isang malakas na babae, ngunit ang kanyang estilo ay ganap na naiiba. Sa pamamagitan ng epektibong komunikasyon na ito, maikling inilarawan ng Tree Elf ang sitwasyon ng sibilisasyon ng mga lumang Diyos. Ang Yin Yang at ang Limang Tai ay may sariling mga patakaran. Maliban kung ikaw ay nasa antas ng lumikha, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi ka makakabalik sa mundo mula sa Juyuan. Gayunpaman, ang buhay ay hindi makokontrol ng mga patakaran, ngunit ang enerhiya ay kaya. Ito ang bakit ang Yin Qi ay patuloy na umaapaw. At ang matandang Diyos ay may ilang natatanging teknolohiya na maaaring magbukas ng Juyuan at direktang ilabas ang Yin sa kaharian ng Yang. Kapag ang Yin Qi sa Yangjan ay bumaha sa isang tiyak na konsentrasyon, ang istruktura ng enerhiya ng Yangjan ay magbabago. Sa oras na iyon, ang panuntunan na ang Juyuan ay maaari lamang makapasok at hindi makapasok ay lalabag din, at ang Yangjan ay ganap na mahuhuli. Humikab ang Tree Elf at sinabing, ang EITR pool na ito ay direktang nakikipag-ugnayan sa Underworld, at palagi nitong ilalabas ang Yin Qi. Lumabas ka. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao at nagtanong, bakit ginawa ito ng mga lumang Diyos? Wala ba silang pakialam sa kapaligiran sa mundo? Siyempre wala silang pakialam, kung hindi, bakit gumawa ng ganoong tool para ma-penetrate ang Yin at Yang? Sinabi ng Tree Elf, lumang Diyos ang mundo kung saan nakatira ang mga Diyos ay pinangungunahan ng madilim na bagay, at hindi nila gusto ang mundo na nabuksan. Babae, tinanong mo ako, sinabi ko, bilasan mo at ibigay mo sa akin ang minahan ng kristal, ang aking pasensya ay limitado. Saglit na nag-isip si Chu Yunyao, at sinabing, alam mo ito dahil binago ka ng isang labi ng kaluluwa ni Ymir, na nangangahulugang dati ka ng miyembro ng lumang Diyos. Kalimutan mo na. At ubiling sabi ng punong duwende. Kung ganoon, dapat mo ring malaman na ang paraan ng matandang Diyos at ang kahinaan ng matandang Diyos. Namilog ang mga mata ni Chu Yunyao. Ngumisi ang Tree Elf, paano kung alam mo? Ang pinakamalaking problema sa Underworld ay wala kang kakayahang labanan ng Underworld. Kung lahat kayo ay creator, kung gayon kahit na atakihin kayo ng Underworld, wala kayong magagawa. Sa kasamaang palad, kayong mga hindi. Nag-isip si Chu Yunyao, dahil ang buhay ay hindi maaaring lumabas sa Juyuan, mayroon lamang dalawang posibilidad na lumabas si Ymir. Alinman, dumaan din ito sa ilog ng kaguluhan, o dinala ng lumikha ito ay lumabas. Sa pagkakaalam ko, hindi kayang tumawid ni Ymir sa ilog ng kaguluhan, at hindi rin siya makahanap ng paraan para makapasok. Pagkatapos, isa lang ang posibilidad, iyon ay, tumulong ang lumikha. Siguradong hindi sapat ang mga normal na creator. Kung tutusin mula sa nakaraang pagganap ng mga Titans, dapat ang Demon Dragon Emperor ang nakatulong ng malaki. Unti-unting naging mapagbantay ang punong duwende at nanatiling tikom ang bibig. Sinabi ni Chu Yunyao, ang Demon Dragon Emperor ng henerasyong ito ay ipinagkanulo ng mga powerhouse sa kaharian, kaya tiyak na hindi niya sisirain ang mga lumang Diyos para sa kapakanan ng kaharian. Madali itong maunawaan. Ngunit ang tanong, bakit ang mga lumang Diyos ang inilabas? Hindi ibang tao, kundi si Ymir. Dapat ding malaman ni Ymir na hindi ito makakaligtas sa mundo, at nahati ito sa mga duwende at titan sa huli. Ngunit kahit na, si Ymir ay darating sa mundo, sa halip na manatili sa ilalim ng mundo. Bakit ito? Umiwas ang mga mata ng Tree Elf, paano ko malalaman? Isa lang akong labi ng kaluluwa, at walang paraan para malaman ang tungkol sa Demon Dragon Emperor at Ymir. Talaga. Ipinagpatuloy ni Chu Yunyao ang paghihinuha dahil ang Underworld ay angkop para sa mga lumang Diyos upang mabuhay, kung gayon ito ay pinahihintulutan na si Ymir ay gustong pumunta upang makita ang posibilidad ng mundo. Mula sa ugali ng Dragon Emperor hanggang sa mga Titan at Duwende, makikita na sa katunayan, si Ymir at ang Demon Dragon King ay hindi masyadong pamilyar sa isa't isa. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, maaaring isa lamang silang relasyon sa isa't isa, at walang argumento na binibigyang importansya ng Demon Dragon Emperor si Ymir. Kung gayon ang pinakamalaking siguro, hindi na maaaring manatili si Ymir sa Underworld. Kailangan itong tumakas doon. Sa palagay ko, si Ymir ay nagtaksil o nag-provoke ng isang tao, kaya mas gugustuhin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay at pumunta sa Underworld. Nagpakita ng gulat ang punong duwende, nakatingin sa mga mata ni Chu Yunyao na parang nakatingin sa demonyo. Ngumisi si Chu Yunyao, sakam ka sa mga minahan ng kristal, nangangahulugan ito na mayroon kang mga pagnanasa, at ang ibig sabihin ng taong may pagnanasa ay ayaw mong mamatay. Sa kabaligtaran, takot ka sa kamatayan. Ngunit ang mundo ay malapit ng masira, ngunit gusto mong lumayo dito, ayoko. Ito ay isang contradiction sa mga tuntunin ng isang huling ditch na pagsisikap. Sa tingin mo ay walang duda na ang mundo ay matatalo, kaya sa halip na tumayo kasama tayo sa oras na ito, bakit hindi mo subukang ilayo ang iyong sarili sa relasyon? Nararamdaman mo ba na bilang isang bahagi ng Ymir, ang matandang Diyos ay tretuhin kapag dating ng panahon? Buksan ang lambat. Natigilan ang ekspresyon ng Tree Elf, hindi alam kung paano magsalita.
Kung ganito ang iniisip mo, malamang na alam mo ang ilang mga lihim na maaaring makitungo sa matandang Diyos, para magamit mo ito bilang dahilan para humingi ng kredito sa harap ng matandang Diyos. Itinaklap ni Chu Yunyaw ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at mayabang na tumingin sa puno. Elf. Pasensya na, matandang babae, tao ako, wala akong pasensya. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, hindi mo na kailangang hintayin ang pagkawasak ng araw. Direkta kong hahayaan ang Suzaku Patriarch, na 8 beses nang isinilang mula sa apoy, na lumapit at bigyan ka ng magandang apoy. Ang punong duwende lahat ay gumuho. Gusto lang nitong lumabas at samantalahin ito, kunin ito at umalis. Ngunit, paano nalaman ng babaeng ito ang napakaraming sikreto ng sabay-sabay? Natigilan din sina Luodis at Ji Wanqing, habang nakatingin sa hitsura ng Tree Elf, alam nilang sinabi ni Chu Yunyaw ang lahat. Biglang naramdaman ng dalawang babae na ang IQ ni Chu Yunyaw ay ganap na naiiba sa kanila. Ako, gusto talaga kitang sakali ng mga baging ng puno. Nagnganga ang ngipin ng punong duwende. Pabirong sinabi ni Chu Yunyaw, maaari mo itong subukan at tulungan akong gawin ang stress resistance test ng Starfire Armor. Ang Bam-antong hininga ang Tree Elf at sinabing, okay, sabi ko. Sabi ko. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapakasaya, Bam-antong hininga ang puno. Sinabi ng duwende sa isang tame-time na tono, tulad ng sinabi ko noon, imposible para sa iyo na pigilan ang mga lumang Diyos ngayon. Gayunpaman, kung malalaman mo ng maaga ang punto kung saan ang mga lumang Diyos ay gumawa ng mga pambihirang tagumpay sa mundo, maaari itong maantala ng husto. Ang opens iba ng mga lumang Diyos. Gayun din. Kung ang mga lalaki na kasabay ng Demon Dragon Emperor ay nandoon pa rin. Baka may pagkakataon pang mabuhay sa mundo. Matapos pakinggan si Ji Wanqing, hindi niya napigil ang umungol, ang breakthrough point na pinili ng Underworld, kailangan nating hanapin ito mismo, at gusto din ng mga master ng Demon Dragon Emperor na mahanap natin. Maaaring wala ito. Ito ay isa sa 1 bilyon. Kung ito ay napakadali, sasabihin ko sa iyo na maghintay upang mamatay. Ang naiinip na sinabi ng Tree Elf, nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin, babae, huwag masyadong lumayo. Bahagyang ngumiti si Chu Yunyaw, at pagkatapos ay binuksan ang pinto. Komunikasyon. Ling Yi, tulungan mo akong makipag-ugnayan kay Zhu Wanxia, ang pinuno ng Vermilion Bird Clan, at hayaan siyang pumunta sa Fairy Forest. Nabaliw ang Tree Elf, ay. Di ba sinabi ko na sa iyo? Hindi mo maaaring hilingin sa akin na iligtas ka. Ang silid ng araw. Nagkibit-balikat si Chu Yunyaw, ang impormasyong binanggit mo ay walang halaga sa amin. Ibig sabihin wala ng silbi ang pag-iral mo sa amin. Malapit nang mawala ang silid ng araw, nandyan ka ba sa Fairy Forest? Wala itong pinagkaiba. Sa halip na hayaan mong ipagkanulo mo kami pagdating ng panahon, papatayin muna kita. Huwag kang mag-alala, kami na ang bahala sa mga duwende, ikaw na patron, makakapagpahinga ka ng mapayapa. Namutla ang mukha ni Biluudi si Qiao, Chu Yunyaw, hindi na kailangang maging labis, tama. Ang Tree Elf ay, manahimik ka. Malamig na sinabi ni Chu Yunyaw, para sa kapakanan ng buong mundo, bakit hindi mo pahihintulutan ang gayong hindi matatag na sitwasyon? Ang kadahilanan ay umiiral. Ang Tree Elf ay mukhang desperado, at nagmamadaling sumigaw, kapakipakinabang ako sa iyo. Ako, alam ko ang ilang teknolohiya ng mga lumang Diyos na makakatulong sa iyo na makita ang tagumpay ng Yin. Alam ko rin ang panahon ng Demon Dragon Emperor. Ang ilan sa mga powerhouse ang kanilang pinagmulan at pagkakakilanlan. Kahit na hindi mo sila mahahanap, ngunit magkakaroon ka man lang ng mga pahiwatig. Chu Yunyaw. Tumawa, hindi ba mas mabuting makipagtulungan dito ng mas maaga? Bilang tugon, sadyang tinatakot ito ni Chu Yunyaw. Pero sa harap ng babaeng ito, wala siyang choice kundi aminin ito. Kaagad, ipinaliwanag ng mga punong duwende ang ilang impormasyon na alam nila. Hindi ito ng ahas na gawa-gawa ito. Kung tutusin, hindi madaling lokohin si Chu Yunyaw. Matapos pakinggan ang pag-amin ng Tree Elf, medyo natuwa ang tatlong babae, talagang buhay pa ang mga sinaunang powerhouse na ito. Bakit walang balita? Gulat na sabi ni Vilordes. Oo, kung kaya mong labanan ang Demon Dragon Emperor, dapat ay maihahambing ka sa nangungunang Qinglong, tama ba? Hulaan ni Ji Wanqing. Iminulat ng Tree Elf ang kanyang mga mata, iyon ay minsan. Itong absolute beginning Demon Dragon Emperor, dahil ang nakaraang henerasyon ay naaksidente, kaya ito ay muling lumitaw sa ibang pagkakataon, kaya ito ay napakabagal sa isang pagkakataon. Paulit-ulit ko itong sinabi. Bago pa marating ng Demon Dragon Emperor ang Rurok, nagdulot sila ng maraming problema para sa Demon Dragon Emperor. Siyempre, ito talaga ang kaibagan ng Demon Dragon Emperor. Bakit? Curious na tanong ni Ji Wanqing. Sinabi ni Chu Yunyaw, dahil ang mga kaaway ay patay na. Tumango ang Tree Elf, oo, ganap na sinupil ng Demon Dragon Emperor ang Shenlong Clan sa ilalim ng Juyuan, at kahit ang Patriarch ng Shenlong Clan ay maaari lamang iwanan ang kanyang asawa sa oras na iyon. Inabando ng anak, tiisin ang kahihiyan. Yung mga matatandang lalaki, bagaman lahat sila ay malalaking pangalan sa mundo, ngunit sa sitwasyong iyon, walang ibang pagpipilian kundi ang masunerang umatras sa likod ng mga eksena. Kumunot ang noo ni Viloodas, ngunit napakatagal na, paanong ang mga taong ito ay walang balita? At saka, nasa ganoong krisis ang mundo, pumikit ba talaga sila?
Maaaring mayroon kang hindi pagkakaunawaan, sabi ng punong duwende, ang malakas na lakas sa pakikipaglaban ay hindi nangangahulugan na maaari kang mabuhay ng matagal. Maging ito ay isang lahi ng tao, isang lahi ng Diyos, o isang demonyo, ang haba ng buhay ay limitado. Kahit na ikaw ang maging lumikha, hindi ka ganap na malaya sa limitasyon ng Yangshuo. Ang isang purong tao na lumikha, ng walang espesyal na paraan, ay hindi maihahambing ang haba ng buhay sa Suzaku na maraming beses nang nag-alab. Pagkatapos ng lahat, ang linya ng dugo ay masyadong limitado. At tulad nating mga duwende, dahil sila ay purong enerhiyang buhay, ang anyo ng pag-iral ay mas simple, ayon sa teorya, ang ating habang buhay ay malamang na walang katapusan. Madalas lang na ang mga saksi ng kasaysayan ay hindi gaanong katagal upang obserbahan ang buhay ng mga malalakas na taong ito. Kaya, kayong mga maikli ang buhay. Sa buhay, madalas nating iniisip na ang mga malalakas na taong iyon ay talagang walang kamatayan. Ngumuso ang punong duwende, kung talagang umiiral sa mundo, napakaraming malalakas na tao na hindi mamamatay, paano magkakaroon ng pagkakataon ang mga nahuling dumating? Katahimikan ng babae, bagamat pakiramdam niya ay nasira ang sentido komun, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ito talaga ang katotohanan. Kung ang mga taong ito ay buhay pa, ito ay maliwanag kung sila ay mabubuhay o mamatay sa mundo. Kung tutuusin, ang pagkawasak ng limang tay ay nangangahulugan na ang Demon Dragon Emperor ay mawawasak, at sa isang tiyak na lawak, aalisin din nila ang Demon Dragon Emperor. Mga anino. Nag-isip si Chu Yunyao, ngunit, kung mawawasak ang mundo, malamang na mamatay sila. Kaya, ang paghiling sa kanila na lumabas ay hindi isang pagkakataon. Ang Three Elves sneered, "Human woman, you are very optimistic. Truth is in their eyes, you guys are not worth mentioning, kung nandyan pa ang Sword God na iyon, baka maakit pa rin nila ang atensyon nila, nasa iyo na iyon. Kung ayaw kanilang makita, wala silang pagkakataon na makontak ka." Hindi umimik si Chu Yunyao, ngunit kinawaya niya ang kanyang kamay at kinuha ang natitirang kahon ng crystal ore pabalik sa storage ring. Hindi. Akin ang kristal ko. Bulalas ng punong duwende. Kung sumasang-ayon sa amin ang mga matatandang iyon, ito ay magpapatunay na ang iyong impormasyon ay tama, at ibibigay ko sa iyo ang impormasyon pagdating ng panahon. Pabirong sinabi ni Chu Yunyao, mas mabuting ipagdasal mo. Ang mga matatandang ito ay handang makipagkita, hindi tayo dapat banggitin. Devil. Devil ka. Ang umalangaw-ngaw sa fairy forest ang ayaw na sigaw ng duwende. Saan nanggaling ang mga hiyawan? Sa underworld, sa ilalim ng pamumuno ni Lu, Qiyu, Emperor Yan, at Ye Longyuan ay mas malalim na patungo sa underworld. Dahil dito, hindi nagtagal bago siya sumisid, at nakarinig si Lu ng parang dagat na tunog mula sa lahat ng direksyon. Sumisigaw. Bakit hindi ko narinig? Sumimangot si Qiyu. Si Ye Longyuan at Emperor Yan ay naliligaw din, at walang naramdamang kakaiba. Ngunit sa sandaling ito, ang katawan ni Ye Longyuan ay biglang sumambulat ng dugo at dugo. Hindi lang iyon, ngunit maging ang mga eyeballs ni Ye Longyuan ay puno ng dugo, at malapit na siyang sumabog. Hindi maganda. Mabilis ang mga mata ni Emperor Yan, at isang asol na liwanag ang bumungad sa katawan ni Ye Longyuan, na nagpapahintulot sa kanya na mabilis na gumaling mula sa kanyang mga sugat. Kasabay nito, naglabas si Green ng isang kalasag, na nagpo-protekta sa lahat ng tatlong tao sa loob. Ang boses na ito, hindi ka masyadong sensitibo para marinig ito, ngunit ang pag-atake ng sound wave na ito ay magpapahirap sa iyo na bantayan. Nakita ni Qiyu ang kanyang dugo na umaagos sa balat, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang dampi ng ayaw. Tulad ng inaasahan sa Nine Tribulations Asher Dragon. Naniniwala siya na ang kalidad ng kanyang pisikal na katawan ay higit pa sa rurok ng sangkatauhan, ngunit ito ay malayo pa rin sa banal na lahi ng dragon. Hindi lang intensity, pati perception, etc. Manatili ka sa loob. Bahagyang ibinuka ni Green ang kanyang bibig, at isang dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw sa underworld. Sa paglipas ng panahon, ang mga sound wave ay mabilis na natakpan at tumalbog pabalik ng hindi nakikita. Sa malayong kadiliman, libu-libong itim na grupo ng dugo ang sumabog. Matapos maghintay ng kaligtasan ng lahat, tumingin sila sa malapit at nalaman na sila ay ilang mga nilalang na mukhang paniki. Ang maliit na bagay na ito sa underworld, pinagsama, ito ba ay napakalakas? Sabi ni Emperor Yan, hindi nakakalimutang itabi ang specimen. Sinabi ni Green, ang lumang sibilisasyon ng Diyos ay hindi pamilyar sa atin, kaya ang banta ay magpapahirap din sa atin na bantayan, at dapat tayong maging mas maingat sa daan. Malungkot na sinabi ni Qiyu, sa iyo, ang matandang Qinglong, mukhang wala tayong silbi. Hindi ako makapangyarihan. Kapag kailangan kita, madalas akong kulang ng isang tao. Sabi ni Lu, nakatingin kay Ye Longyuan, nakasagot ka na ba? Umiling si Ye Longyuan, hindi pa. Sa pagkakataong ito, natural na si Ye Fan ang pangunahing target ng grupo, na sinundan ni Miss Shi at iba pa. Ibinigay ni Shilanyo kay Ye Longyuan ang isa sa mga pinahusay na Rhinocero, upang mahanap niya ang kinaroroonan ni Ye Fan sa pamamagitan ng mga Rhinocero. Ngunit ang kapaligiran ng underworld ay espesyal, at hindi ko alam ang tiyak na lokasyon, kaya maaari lamang akong sumugal sa swerte. Pagkatapos ay magpalit ng ilang lugar, ang underworld ay masyadong malaki, ako ang mananagot para sa teleportasyon, kayong lahat ay nagtitipid ng kaunting pagsisikap. Pagkasabi ni Green, isang dragon shadow ang bumasag sa hangin at muling gumalaw sa isang malaking lugar.
Pagkaalis ng grupo, may lumitaw na anino sa posisyong ito ay isang turista. May problema ako ngayon. Nagmamadali ba itong matandang Qinglong, at personal siyang bumaba? Hinaplos ng turista ang kanyang baba, ngunit sa ganitong paraan, mapapabilis ng nasa itaas ang pag-atake. Kabanata 3838 talagang kalmado. Kasabay nito, sa saradong madilim na mundo. Tahimik na nakaupo si Yefan sa kawalan, ang kanyang mga mata ay pumipintig ng itim na gintong apoy. Maliban sa desperadong six-layer disintegration, ginamit ni Yefan ang lahat ng kapangyarihang magagamit niya. Gayunpaman, ang lakas ng hola sa ilalim ni Caesar ay lampas sa kanyang imahinasyon. Hinarang siya ni Leng Shengsheng dito gamit ang solid cultivation base at mataas na konsentrasyon ng mga substance. Kung iisipin ng mabuti, kung tutusin, siya ang amo ng matandang Diyos, at sinasabi niyang may kapangyarihan siyang lumikha, kaya kitang-kita ang kanyang lakas. Kung wala ang kumpiyansa na ito, hindi mangangahas si Caesar na akayin ng lobo sa silid. Alam na walang pag-asang mapuwersa ang isang pambihirang tagumpay, pinili ni Yefan na huminahon at gamitin ang uswang upang suriin ang lahat ng nakapalibot na bagay. Sa halip na gumamit ng malupit na puwersa, naramdaman ni Yefan na pagkatapos suriin ang mga bahagi ng hola na ito, magiging mas mahusay ang pag-atake o pagkawatak-watek. Sa kabilang banda, kung hindi si Caesar ang nagkusa, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mapalapit sa ina ng mga lumang Diyos. Marahil, sa krisis, mayroon ding mga pagkakataon. Ang biglaang kalmado ni Yefan ay nagulat kay Caesar. Bagamat alam ni Caesar ang layunin ng espada ni Yefan at nagtataglay ng mga mapanirang katangian, hindi niya naunawaan ang walang kapantay na prinsipyo. Kaya naman, medyo nalilito ito sa pagkatulala na pag-uugali ni Yefan. Talagang kalmado ka, Sword God. Narinig ni Yefan ang boses na ito, at hindi niya maiwasang mapangiti. Tila kahit isang matandang tulad ni Caesar ay hindi talaga mapakali. Si Caesar, na tila omniscient at makapangyarihan sa lahat, ay nagbibigay ng espesyal na pansin sa mga phenomena na hindi nakikita. Hindi ka pa rin makakalabas, kaya ito ay isang bihirang pahinga. Bagamat mahalumigmig dito, hindi naman bar adong. Kahit delikado, hindi naman ako nasasaktan. Malamig na ngumuso si Caesar, kung talagang mapayapa ka, hindi ka naaabot ng ganito. Siguradong nag-aalala ka sa mga kamag-anak sa labas, tama. Siyempre nag-aalala ako, ngunit wala akong magagawa, kaya bakit mo ito sayangin? Ano ang iyong mga iniisip? Sinabi ni Caesar, bagaman hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, ang pagkatalo sa mundo ay napagdesisyonan na. Ang tanging bagay na dapat mong isipin ngayon ay kung paano mabubuhay kapag nawasak ang mundo. Salamat sa iyong pag-aalala, ngunit tila hindi ka nag-aalala, ang iyong lumang angkan ng Diyos, ang iyong sariling paraan ng pamumuhay. Natawa si Yefan, sigurado ka bang mapapatuloy ka ng mga tao sa likod mo? Hindi alam ng Diyos na ito, ikaw ay nasa ano ang sinasabi mo, ang pagpapatuloy ng aking angkan ay hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Nagkibit balikat si Yefan, mayroon lang akong ilang mga pagdududa, ang iyong mga lumang Diyos ay talagang napakahalaga sa mga buhay na iyon, kailangan mong panatilihin ang sa iyo. Hindi ba maaaring isang pamilya? Natahimik si Caesar. Nang makita ito, agad na sinabi ni Yefan, sa totoo lang, hindi ka sigurado kung talagang paprotektahan ka ng mga taong sumusuporta sa iyo, hindi ba? Gusto mong sabihin na tataya ka ng pamilya ko. Bahala ka. Ngumisi si Caesar. Wala akong lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, ngunit kahit na kaya kong buksan ang langit, hindi ko aalisin ang underworld at gagawing mundo ang buong watay, sabi ni Yefan. Bakit? Dahil ang hindi mabilang na mga patay na tao sa Juyuan ay nasanay na sa ganitong buhay na kapaligiran. Kung bubuksan ko ang lahat ng 5 tay, ito ay katumbas ng pagpuksa sa patay na pamilya. Sinabi ni Caesar nang may paghamak, mukhang pag-iisip. Isang tunay na matatag na pamilya. Dapat mong isuko ang iyong buhay sa iyong sariling mga kamay sa halip na umasa sa kawanggawan ng mga dayuhan. Ang mga patay ay isang dispensable at mahinang lahi. Bilang isang emperador ng tao, wala kang pakialam sa mga tao, ngunit protektahan ang mga basurang iyon, ito ay katawa-tawa. Yefan he sneered, kung sasabihin mo yan sa akin, kung gayon ang taong nasa likod mo ay handang protektahan ka, hindi ba ito isang katawa-tawang pagpipilian? Dahil hindi ka sa kanya, bakit ka protektahan? Hindi nagkaimik si Caesar at natahimik ng matagal. Sa huli, bamantong hininga si Caesar, Sword God, hindi mo talaga naiintindihan kung gaano kakaliit. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Caesar, mapanghamak na sinabi ni Yefan, kapag iniisip mong hindi mo na kayang labanan. Pagdating ng panahon, patay ka na. Isa ka lang manika. Lahat ng mga dahilan na parang banal at marangal ay mga dahilan lamang para pagtakpan ang iyong pagiging duwag. Hindi ko alam kung sino ang lalaki sa likod mo. Pero kahit sino man iyon, hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Umismid si Caesar, kung makakalabas ka sa hall ng Diyos na ito, hindi pa huli ang lahat para pag-usapan ang malaking usapan na ito. Hindi gaanong nagsalita si Yefan, at pinagpatuloy ang paggamit nito ng seryoso. Napagmasdan ni Wuswang ang enerhiya sa paligid niya. Sa sandaling ito, biglang nag-iba-iba ang rhinoceros goo sa katawan ni Yefan. Gayunpaman, nawala ito sa isang iglap. Makakarating kaya ang Blue Rain sa Underworld? Palihim na umiling si Yefan, hindi ito dapat posible, karamihan sa mga iyon ay ilusyon lamang. At saka, ayaw niyang may bumaba para hanapin siya sa oras na ito.
Pagkatapos ng lahat, si Caesar, na hindi man lang makalusot sa kanyang layunin sa espada, ay hindi masyadong mapanganib para sa iba na dumating. Makakaasa lang si Yefan na ang mga babae ay hindi dapat gumawa ng mga hanggal na bagay, ano ang mali. Mabilis na nag-teleport si Lu at ang kanyang partido sa kalawakan. Sa proseso, nalaman ni Emperor Yan na nagbago ang ekspresyon ni Ye Longyuan. Nag-alinlangan si Ye Longyuan, nang dumaan ako sa isang kalawakan ngayon, tila nag-react ang Gu, ngunit saglit lang iyon. Kung gayon, dapat mong sabihin ito sa tamang oras. Isa itong karayom sa isang haystack, at anumang posibilidad ay hindi maaaring bitawan. Sabi ni Yandi. Ito ang aking reaksyon na mabagal, dapat talaga akong huminto at tingnan, sabi ni Ye Longyuan. Lumingon si Green at sinabing, okay lang, babalik ako ngayon sa space trajectory. Natigilan si Chi Yu, maaari ka bang bumalik sa parehong paraan? Natural, ang espasyo sa underworld ay hindi patuloy na nagbabago, kaya hindi mahirap bumalik sa parehong paraan, sabi ni Lu. Huminga ng malalim si Chi Yu at ang iba, sinabing simple lang ito, ngunit ang aktwal na paggawa nito ay dalawang magkaibang bagay. Point-to-point spatial teleportation, gagawin ng mga taong ito. Gayunpaman, sa proseso ng ultra-long distance na mabilis na paghahatid, kinakailangan na hatiin ito sa isang tiyak na punto ng tumpak, iyon ay, upang ituring ang espasyo bilang isang laruan. Ang Nine Tribulations Azure Dragon talaga ang lumikha, bamantong hininga si Chi Yu. Naabot ko na lang ang threshold. Practice na lang, kaya huwag kang masyadong magtaka, mahinang sabi ni Lu. Sa katunayan, ang katotohanan na kinuha sila ni Lu at inilipat sila sa napakalaking lugar ay nakapagtataka na sa kanilang tatlo. Tulad ng pagkonsumo ni Yefan ng labis dahil sa ultra-long distance transfer, natural din ang Chi Yu at iba pa. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng berde ay tila walang katapusan. Sa Patriarch Law, matatalo ba talaga si Yang Jian? Hindi maiwasang magtanong ni Ye Longyuan. Maaaring hindi matatalo ang labanan, ngunit hindi ito isang krisis na malulutas ng labanan. Sinabi ni Green, sa sandaling muli na ginagamit ang kapangyarihan ng kalawakan, direkta sa harap ng lahat, nagbukas ng isang lagusan sa kalawakan. Hinahanap ang direksyon pabalik, maingat itong dinaman ni Ye Longyuan. Sa wakas, nasa coordinate point siya at nalaman niyang nag-react nga ang Rhinoceros Gu. Nandito na. Si Green ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at mabilis na kumuha ng ilang tao at pinutol ang espasyo kung nasaan siya. Pagkalabas ko nalaman kong may malawak na lupain sa ibaba. Natapakan ito ng isang grupo ng mga tao at nalaman na ang ilalim ng paa ay sobrang maputik, at ang mamasa-masa na materyal na nabuo sa pamamagitan ng condensation ng yin ay parang isang latian. Sa ganitong swamp, ang kakaibang hininga ay patuloy na inilalabas, at ang mabigat na pakiramdam ng pang-aapi ay sapat na upang malagutan ng hininga ang buhay sa mundo. Ang lugar na ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Ang matalas na Chi Yu na dama na may mga panganib sa lahat ng dako. Sa kabilang banda, may napansin si Green at tumingin sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa na may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata. Ito ba? Kabanata 3839 wala kang pagkakataong manalo. Lumingon si Lu at sinabing, kayong tatlo, mag-ingat kayo. Ang tatlo sa Chi Yu ay natigilan sandali, at agad na nakita na si Lu ay naging katawan sa isang kisap mata. Ang katawan ng Nine Tribulations Azure Dragon ay napakalaki na lampas sa kakayahan ng mga mata na makita ito ng lubusan. Ang berdeng ulo lamang ay kasing laki ng isang superstar. Ang kangya na inilabas sa buong katawan, na sinasabayan ng hangin at kulog, ay tila katawan ng nakakatakot na langit. Hindi pa banggitin si Ye Longyuan, kahit si Chi Yu at Emperor Yan ay hindi pa nakakita ng ganoon kalaking asul na dragon. Sa harap ni Lu, sina Yao at Shi ay halatang, payat at maliit. Maliit. Napakaliit ng mga tao. Napabuntong hininga ang tatlo sa kanilang puso. Ikaw ay Caesar. Ang pagkulong sa Diyos ng espada dito ang pinakamalaking kabiguan mo. Dumagundong ang berde, umaalingaw sa buong malawak na madilim na latian. Kasabay nito, habang ang apat na paa ng dragon ni Green ay lumapag sa lupa, ang hindi mabilang na asul na apoy ay naging mga light blade na nakakabasag sa lupa, na nagngangalit. Noon lang nagising ang tatlo ni Chiyo, ano ang gusto ni Luna, mag-ingat, sila. Nine Tribulations Azure Dragon, malapit nang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Anumang magaan na talim ng kangyan ay sapat na upang sirain ang mga bituin, ngunit sa ilalim ng kontrol ni Lu, ito ay mas madali kaysa sa pagbuga ng iyong hininga. Dagandong. Gitling. Sa patuloy na pag-crack ng madilim na latian, sa isang kisap mata, hindi mabilang na naipon na Yin Chi ang sumangga. Si Chi Yu at ang iba pa ay pumailang lang sa langit, na iniiwasan ng magaan na kurtina ng mga apoy ng kangyan tulad ng hindi mabilang na pagsabog ng bulkan. At agad nilang nakita na sa kailaliman ng lupa, isang bakas ng puting bakas ang lumitaw. Ano ang nasa ilalim nito? Sumimangot si Chi Yu. Iyan ang katawan ng lalaking ito, dahil lang sa napakatagal niyang tulog sa isang madilim at mamasa-masa na lugar, at tumubo ang lumot sa buong katawan niya. Sarcastic na sinabi ni Green, siguro iniisip nito na kung ibabaon nito ang sarili sa ilalim ng malalim na yin, walang makakapansin nito. Maaaring ang buong lupain ay ang katawan ng Caesar na ito. Nagulat si Ye Longyuan. Pakiramdam ko ay ilang beses itong mas malaki kaysa sa Titan. Kung tutusin, siya ang ina ng mga lumang Diyos. Kung hindi sapat ang kanyang katawan, paano niya isisilang ang higanteng buhay ng mga ninuno ng Titan, sabi ni Lu.
Sumimangot si Emperor Yan, si Kang Yan ng Clan Chief Green ay nag-evaporate lang ng yin energy sa itaas na layer, ngunit hindi nabasag ang shell nito. Kung wala kang ganitong kakayahan, paano mo maikukulong ang emperador na Eskremedor? Susubukan ko. Nang makita ito, sinubukan ni Chiyu na itayo ang kanyang cultivation base, at bigla siyang nahulog patungo sa kumikinang na puting shell. Hakbang dito gamit ang isang paa, at sa 12-12 ng mga panlabas na disintegrasyon, ang buong espasyo ay gumuho. Boom! Ang magulong alon sa kalawakan ay naging sanhi ng pag-atres nina Emperor Yan at Ye Longyuan. Gayunpaman, ang buong lakas na strike ni Chiyo ay nag-iwan ng kaunting marka sa outer shell. Bukod dito, ang imprint ay mabilis na naayos. Paano ito posible? Bagamat alam ni Chiyo na baka hindi siya makapenetrate, hindi niya inaasahan na napakalayo nito. Ang mga makakaligtas sa pagkalipol ng Demon Dragon Emperor ay hindi basta-basta mahirap, ngunit may sapat na mataas na panlaban sa lahat ng uri ng pinsala. Kung gusto mong masira ang pagtatanggol ng matandang ina ng mga Diyos, dapat mong makitang malinaw ang buong larawan. Hindi nagulat si Lu, at pagkatapos ay naglabas ng ginintuang liwanag ang isang pares ng mga mata ng dragon. Kaagad pagkatapos, ang espasyo sa lahat ng direksyon ay nagpakita ng isang pangit na estado. Ang ambisyon ng dragon. Sa pagbabago ng espasyo, nalaman ng lahat na ang buong larangan ng pangitain ay nagbabago. Ang Caesar, na orihinal na tila wala sa paningin, ay unti-unting lumiliit habang lumiliit at umiikot ang espasyo. Pagkaraan ng ilang sandali, isang kumpletong Caesar ang lumitaw sa harap ng lahat. Posible pa ba ito? Hindi nakaimik si Emperor Yan. Binawasan talaga ni Green ang buong espasyo kung saan matatagpuan si Caesar, para makita niya ang buong larawan. Mukhang ang paggamit ng espasyo ng Nine Tribulations Asher Dragon ay hindi lamang para sa lakayin o sirain, ngunit para ituring ang espasyo bilang isang laruan. Napabuntong hininga si Ye Longyuan, bagamat siya ay isang magulong species, mabilis siyang makakaangkop upang maunawaan ang anumang enerhiya. Gayunpaman, ang pagsulong ng dugo ng dragon ay hindi magiging madali dahil sa Chaos Seed, na nangangailangan ng talento, pangunawa at swerte. Haha, ang taong ito ay ang ina ng matandang Diyos. Hindi ba ang Diyos ng tae ay isang kabibe lamang? Nang marinig ang tawa ni Chiyo, nag-react din ang iba. Ang puting, pamilya ng tahong, na ito na nakatago sa madilim na kumunoy ay talagang hindi nakakatakot pagkatapos na lumiit. Ang susi ay ang orihinal na pagkakaiba sa hugis ng katawan ay nabaligtad ng sabay-sabay. Dinurog agad ng berdeng dragon na katawan si Caesar. Sa harap ni Green, si Caesar ay tila pista na lamang ng mga kabibe na lulunukin. Makikita na hanggat handa ang Nine Tribulations Asher Dragon, maaari talaga itong lumiit sa kalawakan at lunukan ang isang piraso ng universo sa isang kagat. 9 na kapigatian at 8 kapigatian, ang agwat sa pagitan ng kaharian ng lumikha, ang sandaling ito ay malinaw na nakikita. Sinamantala ni Ye Longyuan ang pagkakataong ito at, ayon sa paliwanag ni Shilanyu, nagkusa na i-activate ang Rhinoceros Gu. Ye Fan, nandito ka ba? Sa madilim na espasyo, natigilan si Ye Fan. Bakit ikaw? Hindi inaasahan ni Ye Fan na ang bumaba para hanapin siya kasama ang Rhinoceros Gu ay talagang si Ye Longyuan. Bagamat mabilis na umunlad si Ye Longyuan pagkatapos ng pagsasanay kasama si Prince Gao, ang kanyang mga talento ay naging inspirasyon. Gayunpaman, kung gusto mong pumunta sa Mingquan, ngunit pati na rin sa Underworld, ito ay tulad ng isang gamo-gamo sa apoy. Sa loob ng mahabang panahon, hindi gaanong naramdaman ni Ye Fan ang biolohikal na ama na ito, at masasabi pa nga na ito ay hindi na kailangan. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang buhay, si Ye Longyuan ay walang maraming bakas ng pag-iral. Ngunit sa ganoong araw ng katapusan, sa napakadesperadong sitwasyon, ang unang boses na narinig niya, ang boses mula sa labas ng mundo. Si Ye Longyuan pala. Halo-halo talaga ang mood ni Ye Fan sa mga oras na ito. Sure enough, nandito ka na. Tuwang-tuwa si Ye Longyuan, huwag kang mag-alala, nandito lahat sina Patriarch Lu, Chiyu at Emperor Yan, ililigtas ka namin. Nandito silang lahat. Mabilis na nagtanong si Ye Fan, nasaan ako? Nasa loob ka ng Caesar, mukhang shell si Caesar. Sumimangot si Ye Fan, ang shell. Hindi nakakagulat. Pakiramdam niya ay may nakasara, at pagkatapos ay pinutol niya ang koneksyon sa labas. Lumilitaw na ngayon na binuksan ni Caesar ang shell, hinikayat siya dito, at pagkatapos ay isinara muli. Ang depensa ni Caesar na ito ay hindi pa nakikita noon. Kung hindi ka makakaatake ng puwersa, huwag mo nang pilitin. Ako mismo ang gagawa ng paraan. Ilalabas kita ngayon. Gustong tumawa ni Ye Fan, kung sasabihin ito ni Lu, makikinig pa rin siya. Ngunit si Ye Longyuan, bagamat siya ay mabait, ang kanyang tono ay masyadong malakas. Hindi ako mamamatay, mag-ingat ka, kailangang hikayatin ni Ye Fan. Si Ye Longyuan ay tahimik at hindi nagsalita. Sa oras na ito, si Lu et al. Nalaman na nandito nga si Ye Fan, at lahat sila ay na-refresh. Caesar, wala kang pagkakataong manalo, hayaan mo na ang Diyos ng Espada. Napakakalmado ng tono ni Green, kung tutuusin, maliban na lang kung may lumikha na mas malakas kaysa rito, kung hindi, kahit na pagsamasamahin ang lahat ng mga lumang Diyos, imposibleng talunin ito. Kabanata 3840 Dragon War. Hanggang sa sandaling ito, sa wakas ay nakatunog si Caesar. Bagaman alam kong darating ang araw na iyon, hindi ko inaasahan na darating ito ng ganoon kabilis.
Patriarch Green, mukhang may hindi ka naiintindihan. Buong pagmamalaking sinabi ni Caesar, walang pagkakataong manalo, ito ang mundong kinakatawan mo. Ang hukbo sa underworld ay nagmamadali na. Ang mga berdeng mata ay marangal, at dahil din sa pagsasaalang-alang na ito ay hindi ito direktang kumilos. Kahit na kaya niyang patayin si Caesar, hindi magbabago ang sitwasyon ng yin at yang. Ang pinakamagandang wakas ay para sa Caesar na sumang-ayon na bawiin ang kanyang mga tropa, hindi bababa sa pagkaantala sa pagkamatay ng lupa. Caesar, ano ang gusto mo sa matandang pamilya ng Diyos? Hindi mo maibibigay ang gusto ng pamilya natin, kahit ang Demon Dragon King. Bumantong hininga si Lu, mukhang hindi pa bumabalik ang lahat. May puwang para dito. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Lu, ibinuka ang bibig ng dragon, ang enerhiya ng makulay, ngunit puno ng hininga ng kamatayan, agad na namuo sa bibig nito. Dragon Roar 9 Heavens. Ang Destruction Strike ng 9 Tribulations Azure Dragon. Sa sandaling na-eject ang energy beam, ang shockwave na tumangay ay naging sanhi ng pagkawasak ng espasyo. Matapos madikit ang shell body ni Caesar sa light wave na ito, bigla itong nagbago. Ang mga bilog ng apoy ay baliw na sumasaklaw at kumalat, na parabang hindi mabilang na makukulay na alon ang napukaw. Paano naging ganito? Natigilan ang ekspresyon ni Chiyu, na parabang may nakita siyang nakakatakot. Barbarian, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Emperor Yan. Maaagnas ba ng clamshell na ito ang kapangyarihan ng Longshao Jiushan? Shi, nagulat ka. Hindi nagtagal para matuklasan din ng iba ang problema. Kahit na ang berdeng dragon na umaalulong ng 9 na araw na pinsala ay mapangahas, ngunit ang shell ay tila napakadaling umangkop sa ganitong uri ng pag-atake, kaya't ito ay naihanda ng maaga. Si Long Xiao, na nagwasak ng langit at nagwasak ng lupa, ay umakyat, at hindi ito gaanong pinagkaiba sa suntok ni Chiyu kanina. Naramdaman ni Ye Fan, na nasa loob ng shell, ang pagkabigla sa labas, at malamang na alam niya kung ano ang nangyari. Sabihin mo kay Patriarch Lu, ang Caesar na ito ay maaaring gumamit ng komposisyon ng Dragon Killing Alloy, at ang katawan nito ay may espesyal na panlaban sa mga pag-atake ng Shenlong clan. Nang marinig ang mga salita ni Ye Fan, mabilis na sinabi ni Ye Longyuan kay Lu. Ang mga berdeng mata ay nagpakita ng pagkagulat, ang halwang ito na pumapatay ng dragon ay may ganoong epekto. Patriarch Green, maaari mong ipagpatuloy ang pagpapakita ng iyong banal na kapangyarihan, ngunit bago mo masira ang aking katawan, natatakot akong masira ang mundo. Caesar very leisurely, dahil alam mo na kung sino ang iyong kalaban, bakit hindi handa ang Diyos na ito? Si Chiyu at ang iba ay mukhang sobrang pangit. Kahit na ang berdeng Longshao Jiushan ay hindi masira ang depensa, kaya kung gumawa sila ng hakbang, ito ay isang kahihiyan. Hey! Biglang tumawa si Lu, Caesar, bago ka humarap sa Patriarch na ito, hindi mo dapat hinarap ang 9 Tribulations Azure Dragon, tama? Natahimik si Caesar. Hindi dapat, kung hindi. Hindi ko akalain na ang ganitong uri ng pagtatanggol ay magiging kapaki-pakinabang sa Patriarch. Bago bumagsak ang boses ni Green, isang napakarilag na liwanag na grupo ang nakadikit sa mga kuko ng dragon. Isang misteryosong puwersa ang mabilis na dumadaloy sa liwanag na grupo. Ang lakas ng oras. Bago pa makapag-react si Caesar, sinampal na ito ni Lu ng paa. Nang bumagsak ang bola ng liwanag sa kapangyarihan ng oras sa shell, tila walang nangyari. Gayunpaman, nang malakas itong hinampas ng berdeng paa. Bang! Gatlang M. Malaking piraso lang ng shell ang nakita ko, na diretsyong nabasag. Ang malakristal na puting shell na iyon, na may halong metal na kinang, ay mukhang partikular na nakasisilaw sa madilim na mundo. Anong sitwasyon? Natigilan si Emperor Yan. Nagulat ang mga mata ni Chiyu, ang lakas ng oras ang nagpapatagal sa tagal ng pinsala sa pag-atake. Napatingin si Green kay Chiyu nang may paghanga, oo, ito ang 9 Tribulations Azure Dragon Technique, Dragon's Eclipse. Dragon's Eclipse. Ang mga patak ng tubig ay tumatagos sa bato, ang anumang depensa ay hindi makayanan ang pagsubok ng oras. Ang pag-atake na ito mula sa Patriarch na ito ay tila saglit lang, ngunit sa katunayan, umatake ito sa libu-libong tao sa lugar na iyon. Taon. Hanggat ang cultivation base ay sapat na malakas, kahit na ang tuloy-tuloy na pag-atake ng ilang panahon ay magtatagal lamang ng ilang sandali. Hindi itinago ni Green ang kanyang kakulaitan, at malakas na sinabi, Caesar, kahit na narito ang 8 kalamidad ngayon, hindi masisira ang asol na dragon. Ang iyong depensa, ngunit. Sa harap ng 9 Tribulations Azure Dragon, biro ka lang. Nang inig si Chiyu at ang iba pa. Daan-daang milyong taon ng tuloy-tuloy na pag-atake, sandali lang. Ang kapangyarihan ng 9 Tribulations Azure Dragon ay sadyang hindi ka panipaniwala. Hindi ka taka-taka, pabalik sa Wapalas, walang pakialam si Lu, hiniling ni Ye Fan si Ayer na lumikha ng isang halwang pumatay ng dragon. Sa harap ng ganitong uri ng kapangyarihan, anumang halwang metal ay walang kaparirikon. Hindi lang sila, pati si Caesar ay natigilan din. Paano ito posible? Hindi, imposible. Walang imposible, ang dugo ng dragon ay walang hanggan. Dumagundong ang Green, at sa pagkakataong ito, isang Dragon Eclipse ang direktang itinapon mula sa buntot. Nang ang buntot ng maluwalhating dragon ay sumampal sa shell ni Caesar, isang malaking bilang ng mga fragment ang sumabog muli. Sa sandaling ito, alam na alam ng lahat na si Caesar ay madudurog sa loob ng maikling panahon. Tuwang-tuwa si Ye Fan nang marinig niya ang tunog ng crack sa labas ng shell.
Tulad ng inaasahan ng berde. Ang Azure Dragon sa antas ng Creator ay iba lang. Ngunit sa sandaling ito, sa kadiliman, may ilang mga dragon na umuungal ng sabay-sabay. Isang itim na dragon ang nahulog mula sa itaas, at malakas nitong iwinagayway ang buntot nito patungo kay Chiyu at Emperor Yan. Si Green, na magpapatuloy sa pag-atake, ay kailangang tumalikod ng mabilis at hinarangan ang suntok ng kanyang buntot. Yi! Matino ka! Sigaw ni Luo, itong itim na dragon ay asawa nito. Ayaw nang magsalita pa ni Yi, ang paglipat patungo sa berde ay parang dragon na umuungal sa loob ng 9 na araw. Direktang umiwas si Green ng patagilid, at sabay tulak kay Yi palayo. Sabay na lumapit sina Taki at Ogi mula sa gilid at nagluwa ng dagandong ng dragon patungo kay Midori. Sa labanan sa pagitan ng matataas na antas ng Azure Dragons, walang anumang tukso. Ito ay ang paggamit ng pinakamalakas na ultimate move hanggat maaari upang makamit ang pinakamalaking epekto. Ang orihinal na plano ni Lu ay pilit na kainin ang dalawang dagandong ng dragon na ito. Pagkatapos ng lahat, ang 7 robbery na pag-atake ni Qinglong ay hindi nagdulot ng malaking banta dito. Ngunit sa sandaling nag-spray ang dalawang dragon, napansin ni Lu na may mali. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ng dalawang Dragon Roar 9 Heavens na ito ay malinaw na nalampasan ang antas ng 7 Tribulations. Napansin pa ni Green ang isang pahiwatig ng hininga ni Shi mula dito. Sa pagmamadali, nakagalaw lang si Green sa isang espasyo at mabilis na umatras. Sa pagdaragdag ng 3 mataas na antas na asul na dragon, ang krisis ni Caesar ay naalis, at sa parehong oras, ang shell nito ay nagsimulang makabawi ng mabilis. Nang makitang ang layer ng shell na sa wakas ay nabasag ngayon ay muling inaayos, Chiyu at ang iba pa ay labis na nabalisa. Naiintindihan ni Green ang isang bagay sa pamamagitan ng pag-iisip. Kayong dalawa, Long Yuan na lumamon kay Shi. 8 calamities of blue dragons, the dragon soul is immortal, although it is not really impossible to kill, but at least with the strength of the old gods, it is impossible. Gayunpaman, posible pa ring sapilitang samantalahin ang kahinaan ni Shi upang lumunin ang Long Yuan nito at lubos na bawasan ang lakas nito. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.